Si Gaku Kitada ay isang mahiyain at walang kumpiyansang estudyante na nakapasok sa isang elite na paaralan dahil sa talino niya sa math at sa nakuha niyang scholarship. Bata pa lang ay hilig na niya ang math, at ito lang talaga ang bagay na alam at kayang-kaya niyang gawin, kaya naman siya ang naging top pick ng school. Dahil dito, automatiko siyang isinabak ng paaralan sa taunang Math Olympiad exam, umaasang madali lang para sa kanya ang makuha ang tropeo. Pero sa mismong araw ng exam, kinabahan siya ng todo at tuluyang hindi nasagutan ang kanyang papel. Kinabukasan, hinarap siya ng principal at mga miyembro ng board, galit na galit dahil sa pagkabigo niya. Simula kasi nang itatag ang school, palaging sila ang first place sa Math Olympiad, at siya ang unang nakabasag ng record na yon. Pangarap lang naman ni Gaku ang maging isang mahusay na modern-day mathematician, pero ngayon ay tila gumuho na ang pangarap niya. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho na lang siya bilang chef sa cafeteria ng school. Para sa kanya, kahit sapat ang kinikita sa scholarship, kailangan pa rin niyang mag-part-time para matulungan ang kanyang ama, ayaw niyang maging pabigat. Kung walang ibang abala, makakapagtapos siya sa loob ng 6 na buwan. Narinig ng katrabaho niyang si Yo ang kwento niya habang gumagawa siya ng soba at naawa ito sa kanya. Dati raw naririnig lang niya ang balita tungkol sa katalinuhan ni Gaku, kaya hindi niya inasahang ganito pala ang tunay na kwento. Si Yu naman ay umaasang makakuha ng sports scholarship at nasa waiting list pa lang siya, kaya nagtatrabaho muna siya sa cafeteria bilang dagdag allowance. Sa kabila nito, nakiusap siya kay Gaku na turuan ang pamangkin niyang hindi gaanong matalino, pero hindi talaga para kay Gaku ang pagtuturo. Sa halip, mas gamay niya ang pagluluto, madali lang para sa kanya ito at kaya pa niyang mag-zone out habang nagluluto. Habang nagluluto si Gaku, aksidenteng tumalsik ang ketchup sa mukha niya. Nagpanik si Yo at alok agad na panasan ito, pero si Gaku ay hindi man lang nabahala at tuloy lang sa ginagawa. Sa sandaling iyon, may pumasok sa cafeteria na isang lalaking may hood at maputing buhok, at napansin nito agad ang masarap na pagkain na kakaluto lang ni Gaku. Nang matapos na si Gaku magluto, inalok niya si Yo ng libreng staff meal. Pagkakita pa lang ni Yo sa pagkain, tumulo na agad ang laway niya sa sobrang sarap ng itsura nito. Hindi pa kailanman nakakita si Yo ng staff meal na kasing sarap ng itsura ng niluto ni Gaku. Pagkakagat pa lang niya ng unang subo, para bang sumabog ang kanyang panlasa sa isang roller coaster na punong-puno ng adventure. Bigla namang pumasok muli ang lalaking nakahod mula kanina at humiling ng kaparehong pagkain na isinilbi ni Gaku kay Yo. Pero agad siyang tinanggihan ni Gaku at sinabing para lamang iyon sa staff. Wala namang pakialam ang lalaking iyon, kinuha lang niya ang pinggan ni Gaku at walang alinlangan na nilantakan ito. Matapos kumain, tinapak pa niya sa ulo si Gaku na para bang aso, at umalis na parang walang nangyari. Kinahapunan, muling ipinatawag si Gaku ng principal sa opisina. Doon nalaman ng principal na tumanggi si Gaku na sumali sa paparating na Math Olympiad. Dahil si Gaku ang top student ng paaralan, naniniwala ang principal at board of directors na ito ang tamang pagkakataon para muling patunayan ng school ang husay nila at mabawi ni Gaku ang pagkatalo niya noon. Pero buo na ang pasya ni Gaku, dahil sa nangyari sa huling kompetisyon, pakiramdam niya ay wala siyang kakayahang tumindig sa harap ng national level math competitions. Matapos niya itong sabihin, magalang siyang nagpaumanhin at umalis. Galit na galit ang principal at napasuntok ito sa mesa. Habang naglalakad si Gaku sa hallway, nakasalubong niya ang 3 kabataang lalaki. Ang nasa gitna ang pinakapamilyar, bago pa sila magkasalubong, tinanong siya ng lalaki sa gitna kung saan ang opisina ng principal. Nang mas tiningnan ni Gaku ang mukha nito, agad niya itong nakilala, siya ang lalaking walang hiyang pumasok sa cafeteria at inagaw ang kanyang staff meal. Binalaan niya itong huwag nang ulitin ang ginawa, tinanong ni Gaku kung anong section siya, ngunit ang sagot ng lalaki, hindi raw siya estudyante roon kundi isa siyang chef. Imbitado raw sila ng principal bilang bahagi ng catering service para sa mga importanteng bisita. Papunta raw siya sa principal para lang bumati, ngunit biglang nagbago ang tono ng lalaki at sinabing hindi na niya gustong makita ang principal, mas interesado na raw siya ngayon na makilala si Gaku. Sa susunod na eksena, makikitang magkasama na silang dalawa sa loob ng kusina. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa naging bastos niyang asal kanina at inalok si Gaku na ipagluto siya bilang kabayaran. Habang magkasama sila sa kusina, nalaman ni Gaku na 23 taong gulang pa lang ang lalaki pero may sarili na itong restaurant, kaya hindi niya maiwasang mainggit. Pero sinabihan siya ng lalaki na huwag niyang maliitin ang sarili niya, nakapasok nga siya sa Math Olympiad exam, at di basta-basta ang ganoong katalino.
Biglang tumawag ang tatay ni Gako na sobrang excited, at tinanong lang kung kumusta siya sa school. Sinabi ni Gako na napapanatili niya ang kanyang grades at kung magpapatuloy ang takbo ng mga bagay, malaki ang tsansang makapasok siya sa Tokyo University. Nangako pa siya sa ama na maghahanap siya ng magandang trabaho na may mataas na sahod pagkatapos ng graduation, pero sinabihan siya ng tatay na huwag mag-alala tungkol doon. Gusto raw ng kanyang ama na kumuha siya ng master's degree at mag-aral sa ibang bansa, gagawan daw niya ng paraan para maipang tuition. Alam ng ama ni Gako kung gaano niya kamahal ang math noon pa man, kaya bilang magulang, tungkulin niyang suportahan ang pangarap ng anak. Pagkatapos ng tawag, inilapag ng lalaking may maputing buhok ang isang bowl ng Napolitan sa harapan ni Gako. Nabigla si Gako na agad itong natapos lutuin, pero bago pa siya makakain, pinigilan siya ng lalaki at sinabi na kamakailan ay lubos siyang naintriga kay Gako kaya nag-research pa siya. Ayon daw sa mga kaklase at guro ni Gako, nawala ang dating matatag at kahanga-hanga niyang aura matapos ang nangyari sa exam. Tiningnan siya ng diretso sa mata at sinabing hindi niya palubos na nauunawaan ang laki ng potensyal niya. Naiilang si Gako sa usapan kaya iniban niya ang paksa at sinabing gusto lang niyang kumain. Dahil sa dami ng sinabi ng lalaki, lumamig at naging sagi na ang Napolitan na pinaghirapan niyang lutuin. Balak na lang ng lalaki na kainin ito agad at umalis. Pero pagsubo ni Gako, nagulat siya, kahit sagi, ang lasa nito ay parang sumabog sa kanyang panlasa, isang roller coaster ng sarap. Napatanong si Gako kung paano ito naluto sa ganitong paraan. Pero bago ito masagot, tumawag si Yu kaya agad tumayo ang lalaki para umalis. Habang papalayo, lumingon siya at sinabing mas gusto pa rin niya ang sariling bersyon niya ng Napolitan noodles, kaya sinadya niyang huwag gamitin ang paraan na ginamit niya sa pagluluto nito. Hindi makapagsalita si Gako at tila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Paalis na ang lalaki nang bigla nitong ipakilala ang sarili bilang Kai, saka tuluyang lumabas ng silid. Pagkaalis ni Kai, sinagot na ni Gako ang tawag ni Yu. Halatang gulat at takot si Yu habang nasa school siya, ipinadala niya kay Gako ang litrato ng bulletin board kung saan nakasulat na na-expel na siya. Gusto ng paaralan na isauli ni Gako ang buong scholarship money at tinanggal siya sa school dahil lang sa pagtanggi niyang sumali sa Math Olympiad competition. Paano na raw niya ipapaliwanag ito sa kanyang tatay na todo kayod para lang matustusan ang kanyang pag-aaral? Sa gitna ng ulan, lumuhad si Gako habang tinitingnan siya ng principal ng may pangmamaliit. Galit na galit ito at sinabing labis siyang nasusuklom sa kahihiyan, at ang pagsusumite ni Gako ng blankong papel sa exam ay isang malaking kahihiyan sa pangalan ng kanilang paaralan. Dahil doon, nawalan pa sila ng maraming sponsorship donations. Binigyan pa raw nila si Gako ng pangalawang pagkakataon na makabawi sa paparating na math competition, pero tila'y tinapakan lang daw ni Gako ang lahat ng pagsisikap ng principal. Lumayo na ang principal at sinabing wala nang magagawa si Gako kundi isauli ang scholarship money. Nakita ni Yu ang lahat ng nangyari at akmang tatakbo siya papunta kay Gako, pero naunahan siya ni Kai na biglang lumitaw mula sa kung saan. Kinagabihan, may mahalagang pulong ang principal kasama ang ilang importanteng bisita. Delikado ang reputasyon ng paaralan kaya hindi siya maaaring magsilbi ng pagkaing mababa ang kalidad. Kaya naman nag-imbita siya ng pinakamagagaling na chef sa lungsod. Isa-isa niyang ipinakilala ang mga ito habang pumapasok, at laking gulat ng mga bisita nang malamang si Kai ay isang gourmet chef sa edad na 23. Siya rin pala ang may-ari ng kilalang Chef K Restaurant, isang one-star restaurant sa lungsod. Nabigla ang mga bisita sa revelasyong ito, habang patuloy sa pagbibigay puri ang principal kay Kai, lalong lumaki ang paghanga ng mga bisita. Maya-maya, ibinigay ng maid ang menu sa principal, at laking gulat niya nang makita na ang main dish ay Napolitan noodles. Alam niyang isa itong simpleng ulam, pero sa kabila ng kanyang pagdududa, pinili pa rin niyang magtiwala sa desisyon ni Kai. Sa totoo lang, kinidnap ni Kai si Gako at ngayon ay pinipilit siyang gumawa ng malaking batch ng Napolitan noodles. Hindi na kinakaya ni Gako ang sobrang tensyon kaya nagkaroon siya ng nervous breakdown. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta, isang taong walang patutunguhan, at hindi karapat-dapat na magluto para sa mga importanteng bisita ng principal. Simula pa noong sablay niya sa Math Olympiad, para na siyang nawalan ng saysay. Nakita ni Yu na sobrang apektado na si Gako, kaya iminungkahi niyang umuwi na lang sila. Pero biglang sumingit si Kai at sinabing kung uupo lang si Gako at magluluto ng masarap na Napolitan noodles, sigurado siyang kaya nitong baguhin ang sitwasyon ni Gako para sa ikabubuti.
Binigyan siya ni Kai ng dalawang pagpipilian, ipagpatuloy ang pagiging isang taunang tahimik na nabubuhay, o hawakan ng maliit na pag-asang ito na posibleng magbago ng kanyang buhay. Sa narinig, naalala ni Gako ang lahat ng hirap ng tatay niya para maabot niya ang puntong ito, hindi niya siya maaaring biguin. Bagamat hati pa rin ang loob niya, sinuot na niya ang apron at nagpas siyang magluto. Sinimulan niya ang proseso ng pagluluto, pero ramdam pa rin niyang wala siyang tiwala sa sarili. Nagtataka siya kung bakit gusto ni Kai na siya ang magluto ng Napolitan kahit mas masarap naman ang bersyon ni Kai. Nginitian lang siya ni Kai at sinabing kailangan niyang mag-isip sa labas ng nakasanayan para makagawa ng perpektong Napolitan. Napaisip si Gako at biglang may pumasok na ideya, agad niyang binyanlawan sa malamig na tubig ang noodles at inilagay ito sa loob ng refrigerator. Nagtaka si Yu sa nakita dahil alam niyang lalambot lang lalo ang noodles sa ganitong paraan. Pero si Kai, may matalinong ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya, natapos na ang proseso at inihain na ang mga noodles sa mga bisita. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang pagkabilib sa style ng presentation. Pero ang tanong, magugustuhan kaya nila ang lasa, nang naihain na ang Napolitan noodles sa lahat? Tumitig sila dito at tila na-disappoint, isang simpleng ulam lang ito bilang main course. Pero nang tinitigan nila ng mabuti, napansin nilang hindi ito tulad ng karaniwang noodles na mabibili sa mga lansangan ng Japan. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng mga bisita ang Napolitan noodles at agad nilang nanlaki ang mga mata sa gulat dahil sa sobrang sarap nito. Napansin nila kung gaano kahusay ang timpla ng bawat sangkap at kung paanong nagsama-sama ang mga ito ng perpekto. Isa pa nga sa kanila ang nagsabing para raw may sumasabog na bagong lasa sa bibig niya habang ngumunguya. Subalit may isa sa mga sopistikadong bisita na nagsabing ayos lang naman ang lasa pero mas gusto pa rin daw niya ang mga high-class cuisine. Ngunit nang tingnan niya ang pinggan niya, laking gulat niya na ubos na pala niya ang lahat ng noodles. Para naman sa iba, tila bumalik sila sa kanilang kabataan, ang lasa ng Napolitan ni Gako ay nagpapaalala ng creamy taste na perpekto at ideal para sa kanila noon pa man. Habang abala ang lahat sa pag-enjoy sa pagkain, nakatingin lang ang principal sa kanila, litong-lito kung bakit ganoon sila ka-immersed sa isang simpleng putahe. Bakit kailangan pa nilang magpakita ng ganitong klase ng damdamin sa ganitong oras? Pero kahit ganoon, ngumiti lang ang principal ng palihim, alam niyang ginagamit lang niya ang lahat ng ito at balak niya silang iwan sa tamang panahon. Pagkatapos kumain ng lahat, tinanong ng principal kung nagustuhan ba nila ang pagkain. Lahat sila ay nagbigay ng positibong tugon at nagsabing hindi nila inakalang ganito sila maantig ng isang simpleng putahe. Yumuko si Kai at tinanong ang principal kung maaari bang ipatawag ang chef na nagluto ng Napolitan. Sumang-ayon ang principal, dahil natural lang naman daw na pasalamatan ang taong naging dahilan ng tagumpay ng hapunan. Pero biglang natigilan ang principal at halos mabulunan nang makita si Gako na dahan-daang lumalabas mula sa kusina. Magsalita na si Kai at sinabing noong una niyang makilala si Gako, na-push na nito sa limit ang kalidad ng kanyang bersyon ng Napolitan noodles. Saktong-sakto raw ang pagkakasunod-sunod ng mga sangkap ni Gako, una ang sibuyas, at kapag naganap na ang tinatawag na Maillard reaction, sa kanya idagdag ang bratwurst at bell peppers. Sa huli, ilalagay niya ang pasta at i-stir fry ito gamit ang ketchup. Ang pinaka nagustuhan ni Kai ay ang teknik ni Gako kung saan inilalagay niya sa isang gilid ng kawali ang pasta at sa kabila naman ibinubuhos ang ketchup. Sa ganitong paraan, mas mabilis uminit ang ketchup at mas lalabas ang perpektong tomato aroma. Narinig ng mga bisita ng principal ang paliwanag at hindi sila makapaniwala. Hindi nila inakala na ang isang simpleng bagay gaya ng pag-init ng kutsara at tinidor ay may malaking epekto sa kabuuang karanasan ng pagkain. Isa pang detalye na ikinamangha ni Kai ay ang palagiang pag-init ni Gako ng tinidor sa eksaktong 45 degrees Celsius tuwing naghahain siya ng Western cuisine. Ito raw ang unang bagay na lubos na naka-impress kay Kai nang una silang magkita. Napaisip ang mga bisita at inamin nilang mainit nga at komportableng hawakan ang tinidor habang kumakain sila, at kung malamig ito ay baka mas bumaba ang antas ng kasiyahan nila sa pagkain. Hindi talaga nila inasahan na ang temperatura ng tinidor ay magiging ganito kaimportante. Sinabi rin ni Kai na ginagawa rin niya ito sa kanyang sariling restaurant, pinaiinit din niya ang plato at kubyertos, pero mas efficient daw ang paraan ni Gako. Patuloy sa pagpuri si Kai kay Gako simula nang lumabas ito, at kahit medyo naiilang na si Gako, sinabi ni Kai na hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang nagawa niya, ibig sabihin lang daw, espesyal talaga siya.
Isa pang bagay na humanga ang mga bisita ay ang texture ng noodles, sobrang lambot at palido. Ipinaliwanag ni Gako na matapos pakuluan, binyanlawan niya ang pasta sa malamig na tubig, minarinate sa red wine at vinegar, at saka inilagay sa refrigerator. Lalong humanga ang mga bisita sa katalinuhan ni Gako, pero ayaw niyang angkinin ang lahat ng kredito kaya inamin niyang nakuha lang niya ang ideyang iyon matapos siyang ipagluto ni Kai ng Napolitan. Inamin din ni Kai na sinadya niyang patagilin bago niya pinakain si Gako noon upang lamambat at maging soggy ang noodles. Nang marinig ang lahat ng ito, napatingin ang lahat kay Gako na parabang nakakita sila ng isang henyo. Pawis na ang principal, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bawat putahe ni Gako ay nilikha gamit ang eksaktong kalkulasyon at teorya, at ito ang nagtatangi sa kanya sa ibang mga chef. Sa puntong ito, kinikilala na si Gako bilang simbolo ng edukasyon sa Wells Academy. Sinabi ni Kai na ito ang totoong dahilan kung bakit gustong ipakilala ng principal si Gako sa kanila. Pagkarinig nito, agad na na-excite ang mga bisita, nagsimulang purihin ang principal at nagpahayag pa ng intensyong taasan ang subsidy at pondo ng paaralan para kay Gako. Samantala, patuloy pa rin sa pagpapawis ang principal, hindi makapaniwala sa biglang pagbabalik ni Gako bilang isang bayani. Sobrang nahihiya ang principal sa nangyayari dahil alam niyang magiging may utang na loob siya kay Gako. Yumuko si Kai at bumulong sa principal na handang suportahan ng kanyang mga VIP guest ang Wells Academy, pero may isang kondisyon, dapat ay kasama si Gako sa paaralan. Kung hindi niya kikilalanin ang nagawa ni Gako sa ganitong sitwasyon, baka mauwi sa masamang direksyon ang lahat. Wala nang ibang magagawa ang principal kundi ang magpakumbaba. Yumuko siya at buong pusong nagpasalamat kay Gako sa pagbibigay ng oportunidad na ito. Sa ekspresyon pa lang ng mukha niya, halatang hindi siya komportable at ayaw niya ang bawat sandali nito. Pagkatapos nito, umalis na si Kai kasama ang kanyang team. Bago tuluyang lumayo, lumingon si Kai at sinabi kay Gako na ang matematikal niyang paraan ng pag-iisip ay sadyang bagay sa pagluluto. Kung magtutulungan sila, kaya nilang gawin ang mga bagay sa kusina na hindi pa kailanman nagagawa. Sa sumunod na eksena, nagising si Gako mula sa bangungot, tagaktak ang pawis, at agad siyang bumaba para umupo kasama ang kanyang tatay. Sobrang saya ng tatay niya dahil nakapasa raw siya sa kilalang Tokyo University. Pinayuhan ni Gako ang tatay niya na huwag masyadong magulat at matuwa ng sobra, dahil alam naman niyang maayos ang kinalabasan ng mock exam niya. Habang kumakain, napatingin siya sa TV kung saan ipinapakita ang isang babae na si Mashi, isang regular na kalahok sa Math Olympiad. Nagyayabang ito na makakakuha siya ng perfect score sa entrance exam. Inamin ng tatay ni Gako na maganda naman si Mashi, pero ayaw niya sa ugali nitong mayabang. Naalala ni Gako ang unang beses na nagkita sila ni Mashi ng personal. Tinatanong siya nito ng isang simpleng math question, na sinagot naman niya ng diretsong sagot. Pero ang sumunod na ginawa ni Mashi ang talagang tumatak sa isipan niya, gumawa ito ng sarili niyang theory para masolusyonan ang problema. Mula noon, alam na ni Gako na isa siyang pambihirang tao. Napansin ng tatay ni Gako na tila nagiging magulo ang damdamin ng anak niya tungkol sa lahat ng nangyayari, kaya agad siyang nagtungo sa kusina at inihain ang pagkain para sa kanya. Pagkatapos kumain ng almusal, napaisip si Gako kung gaano talaga ka-aimless at kasimple ang buhay nila ng kanyang ama. Kailangang malaman ni Gako kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay kung nais niyang maging isang taong may halaga balang araw. Nabitiwan niya ang kanyang plato at agad sinabi sa kanyang ama na pupunta siya sa Tokyo pansamantala. Nabigla ang kanyang ama sa sinabi niya, at napansin iyon ni Gako kaya agad niyang sinigurado na babalik din siya agad. Kahit hindi sigurado ang kanyang ama sa plano ni Gako, pinayagan pa rin niya ito dahil alam niyang kailangan itong harapin ng anak niya para sa sarili niyang paglago. Dahil dito, ginugol ni Gako ang buong araw na nag-iisa habang bumibiyahe patungo sa puso ng Tokyo upang hanapin kung ano talaga ang makapagbibigay katuparan sa kanyang damdamin. Dumating siya sa restaurant ni Kai at sinalubong siya ni Rona, ang sous chef. Agad siyang nakilala ni Rona bilang ang gumawa ng kilalang Napolitan noodles. Lumapit siya sa wine cellar at inalok si Gako ng isang baso. Habang hawak ni Gako ang baso, ipinaliwanag ni Rona na ang temperatura ng lahat ng baso, plato, at maging ang mga doorknob sa restaurant ay maingat na inayos upang maging komportable at malamig sa hawak. Ang dahilan kung bakit ganoon kabait si Rona kay Gako ay dahil matagal nang ipinagmamalaki siya ni Kai. Doon niya natutunan ang kahalagahan ng pagkontrol sa temperatura.
Hindi pa raw niya kailanman nakita si Kai na pumuri sa isang tao gaya ng ginawa niya kay Gako, kaya agad itong nagkaroon ng respeto sa kanya. Inalok siya ni Rona ng upuan at sinabing gusto niya siyang ipagluto. Saglit na nag-isip si Gako ngunit tumanggi, alam niyang ang average na gasto sa restaurant na ito ay nasa 8,000 yen at ayaw niyang maubos ang pera niya. Pero ipinaliwanag ni Rona na may espesyal na tagubilin si Kai na ipagluto si Gako ng putahe kapag dumating siya, at tanungin kung ano ang prinsipyo ng ulam na iyon. Ayon kay Kai, kung makukumbinsi ni Gako si Rona sa pamamagitan ng kanyang diorya, dapat siyang manatili roon at hintayin si Kai. Kung hindi, kunin na lang niya ang pamasahe at umalis agad. Lumapit si Rona at inilapag sa harap niya ang isang pinggang may napakagandang dekorasyon. Nabighani si Gako sa presentasyon at wala siyang nagawa kundi titigan ito. Pero bago pa siya makakain, naging prangka si Rona at sinabi kay Gako na imposibleng maging chef siya sa ganitong klaseng restaurant. Aniya, nakakatakot ang culinary world at hindi raw bagay sa isang taong walang sapat na ambisyon gaya ni Gako. Bigla na lang pinutol ni Gako ang sinasabi ni Rona at magalang na hiniling na tumigil muna ito sa pagsasalita para makapag-concentrate siya sa pagtikim ng pagkain. Pagkakagat pa lang niya ng unang subo, agad siyang nadala sa isang roller coaster ng mga lasa. Ilang segundo lang ang lumipas at madali niyang naanalisa na ang pangunahing sangkap ng putahe ay crab. Nakaka-interes para sa kanya ang kombinasyon ng pork at crab sa isang ulam. Habang nagbibigay si Gako ng detalyadong pagsusuri, hindi mapigilan ni Rona na mapatitig sa apoy sa mga mata niya. Maya-maya, ginawa ni Gako ang isang bagay na ikinagulat ni Rona, humingi siya ng papel at ballpen at nagsimulang magsulat ng math functions na tumutukoy sa proseso ng pagluluto ng pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, nakabuo siya ng perpektong formula para sa ulam. Hindi napigilan ni Rona na amining tama lahat ng deduction ni Gako hanggang ngayon. Pero para masubak pa siya ng gusto, tinanong niya si Gako kung anong masasabi niya tungkol sa crab. Sa kanyang pagkabigla, mabilis na nasabi ni Gako na ang ginamit ay crab roe. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa labi ni Rona, natagpuan na niya ang hinahanap. Biglang lumabas si Kai mula sa backroom at pinuri si Gako dahil tama ito sa bawat bahagi ng putahe. Nilapitan niya ito at tinapak sa likod bilang pagkilala sa pagiging rookie chef ni Gako. Nagtinginan lang si Rona at ang kanyang kasamahan sa matinding pagkabigla, hindi pa nila kailanman nakita si Kai na ganoon kasaya sa isang bagong chef. Sinabi ni Gako kay Kai na simula nang huli silang magkita, hindi na siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa alok nito. Ang huling beses daw na talagang na-enjoy niya ang simpleng math ay noong bata pa siya, pero ngayon ay nagagamit niya na ito sa pagluluto, isang bagay na lubos na nagbibigay saya sa kanya. Inamin din niya na kung hindi dahil sa luto ni Rona, hindi niya matutuklasan ang bagong sigla sa sarili niya. Kaya't buong puso siyang nagpasalamat sa kanya, nabigla si Rona sa pagpapakita ni Gako ng tunay na pagpapahalaga sa kanyang luto. Hindi pa rin sigurado si Gako kung gusto ba talaga niyang maging chef, ang gusto niyang malaman ay kung saan nanggagaling ang biglaang pagnanasa niyang matuto ng pagluluto. Biglang pumasok ang isa sa mga congressman mula sa pulong kanina, si Wichi, at pinaalalahanan si Gako na isa siya sa mga unang nakatikim ng masarap na Neapolitan noodles niya, at simula noon, naging #1 fan na raw siya nito. Dahil kay Gako, naging sponsor si Wichi ng restaurant, at ngayon, birthday ng isang miyembro ng kanyang pamilya kaya ipinangako niyang si Gako mismo ang magluluto ng espesyal na pagkain para rito. Tiningnan siya ni Kai ng seryoso at mahigpit na sinabing huwag niyang sasablayin ito, kung hindi. Pagkatapos noon, binuksan ni Wichi ang pinto para sa kanyang panauhin, at laking gulat ni Gako nang makita niyang si Mashi pala, ang dati niyang karibal sa Math Olympiad. Lumalabas na si Musashi ay anak ni Congressman Wichi. Nakilala agad siya ni Musashi at nagulat na makita siya sa ganoong lugar. Ipinaalam ni Gako kay Wichi na nagkakilala sila ng anak niya sa Math Olympiad Tournament, pero simula pa ng spring training camp ay hindi na sila nagkita. Sa pag-iisip niya, napagtanto niyang may sense nga pala, lalo't pareho sila ng apelyido. Tuwang-tuwa naman si Wichi at sinabi kay Musashi na si Gako ang kahanga-hangang chef na gumawa ng Neapolitan noodles na labis siyang na-impress. Pinawisan si Gako at hindi alam ang sasabihin, pero sinabihan siya ni Kai na huwag na siyang masyadong mahiyain, siya raw talaga ang nagluto ng masarap na noodles na iyon, kaya dapat ay tumayo siya ng taas noo. Kahit si Kai ay hindi inasahang ang customer ay kapareho rin ni Gako ng pinanggalingang Math Olympiad Training Camp. Ipinaliwanag pa niya kay Musashi na gumagamit si Gako ng mathematical na paraan ng pag-iisip para makagawa ng pinakamahusay na mga putahe.
Nagulat si Musashi sa narinig at agad siyang tumingin kay Gako. Tinanong niya ito kung ibig bang sabihin ay tuluyan na siyang sumuko sa pagiging isang mathematician. Akala ng kanyang ama ay matutuwa si Musashi sa pagkaing ginamitan ng mathematical method, pero ang sagot niya ay iba. Mula pagkabata raw ay palagi siyang humahanga sa paraan ng pag-iisip ni Gako pagdating sa math. Naalala niya ang unang beses nilang pagkikita sa Math Olympiad competition, kung saan naglakas loob siyang lapitan si Gako at tanungin ito ng isang math question. At mula noon, na-fascinate na siya sa kakaibang paraan ng pag-iisip ni Gako bilang isang tunay na mathematician. Noon, sinabi ni Musashi na ng kakaibang problem-solving technique si Gako, parang talagang nag-e-enjoy pa nga ito habang nagsosolve ng math problems. Pero ngayon, wala na raw siyang interes sa kanya. Nang muling magkita sila matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ni Musashi ay tuluyan nang nawala ang sigla at lalim ng mathematical thinking ni Gako, na ngayon ay tila nakakabagot na. Dahil dito, naniniwala siyang ang pakikipag-usap kay Gako mula ngayon ay baka makaapekto pa sa kanyang intelligence. Dagdag pa niya, wala rin siyang kahit kaunting interes sa pagkain, kaya wala siyang nakikitang dahilan para manatili pa roon. Tumalikod na siya at paalis na sana, pero tinawag siya ni Kai at tinanong kung bakit siya nag-aangking mahusay na mathematician kung ayaw naman niyang subukang tikman ang pagkain na ginawa gamit ang mathematical na paraan ng pag-iisip. Napagtanto ni Gako na ipinagtatanggol siya ni Kai, kaya't pinilit niyang ngumiti at inamin na nasaktan din siya sa mga sinabi ni Musashi, pero ayos lang yun. Ang tungkulin niya ngayong araw ay magluto para sa kanya at siguraduhing magiging masarap ang pagkain. Nakiusap siya kay Musashi na pag-isipan ulit kung tatanggapin niya ang alok. Pagkaraan ng ilang segundo, pumayag din si Musashi. Umupo siya kasama ang kanyang ama at sinabing ihahain ang pagkain makalipas ang isang oras. Samantala, sa kusina, nahihirapan si Gako sa pagpili ng mga sangkap para sa kanyang lulutuin. Bagamat sinabi sa kanya na malaya siyang pumili ng kahit anong ingredient, sobrang mamahalin ng mga ito at hindi siya sanay gumamit ng ganoong klase. Sa parehong oras, nasa harapan ng kitchen si Rona at galit na kinumpronte si Hati, ang sous chef, dahil lagi itong late sa trabaho. Depensa naman ni Hati, pumunta lang siya para kunin ang wine na gagamitin sa ulam nila. Sa gitna ng gulo, napansin ni Gako na parang hindi man lang siya pinapansin. Dito niya naalala ang sinabi ni Rona na ang kusina ay isang battlefield. Sobrang tensyonado ang atmosphere kaya hindi na siya makapagtanong kahit simpleng, bakit? Ngunit biglang may nangyari na hindi niya inaasahan. Si Kai mismo ang nag-alok na maging assistant niya. Naniniwala si Kai na baguhan pa si Gako pagdating sa pagprepara ng sangkap, pero nangakong hindi niya pakikialaman ang mga ideya nito. Sinabi pa ni Kai na handa siyang ipaliwanag kay Gako ang mga katangian ng bawat sangkap, ang gusto lang niya ay makita si Gako na ginagawa ang lahat ng makakaya niya. Inamin ni Gako na malaking tulong iyon para sa kanya. Plano niyang i-recreate ang ideya ng luto ni Rona kanina, kaya tinanong niya si Kai kung ano ang umami value ng bawat ingredient. Laking gulat ni Gako nang makita niyang sinimulang isulat ni Kai ang mga value ng bawat sangkap mula sa memorya. Ipinaliwanag ni Kai na approximate value lang ang mga iyon, base sa pangkalahatang kaalaman niya sa mga sangkap, mga impormasyong madali lang ding mahanap online. Pagkatapos magsulat, lumayo si Kai at ipinakita kay Gako ang board, sabay sabing ang putahe ni Rona ay binubuo ng dalawang umami components, inosinic acid at glutamic acid. Idinagdag pa niya na kung mapag-combine ni Gako ang dalawang sangkap na iyon, siguradong makakagawa siya ng mas masarap na ulam kaysa kay Rona. Narinig ito ni Rona at napakunot ang noo, alam niyang may kulang sa sinabi ni Kai. Pero biglang lumingon si Kai at sinabihan siyang huwag magsalita, isa itong simpleng test para kay Gako. Pero agad-agad, nakuha ni Gako ang punto, sinabi niyang imposibleng dalawa lang ang umami components, sigurado siyang may pangatlo. Nagulat ang mga staff sa bilis ng deduction ni Gako, lalo na nang ipaliwanag niya na para makamit ang synergy na nasa luto ni Rona, kinakailangan ng ikatlong umami element. Isa itong hypothesis na agad niyang na-formulate. Sa labas, sumilip si Musashi sa pintuan para tingnan kung kumusta na si Gako sa kusina. Binati siya ni Kai, natumbok ni Gako ang tamang sagot. Sinadyang hindi banggitin ni Kai ang third component para makita kung kayang mag-isip ni Gako ng sarili. Kung hindi siya nakarating sa conclusion na iyon, ibig sabihin ay basta lang niya kinopya ang recipe ni Rona. At kung ganoon nga, papaalisin na lang sana siya ni Kai. Matapos iyon, inilapit ni Rona ang isang platitong may oyster stock at pinatikim ito kay Gako.
Nang tikman niya ito, muntik na siyang mabulunan sa gulat, hindi tugma ang formula na ginawa niya sa lasa ng sabaw. Doon sinabi ni Rona na isang double trap ang ginawa ni Kai, ang oyster broth ay idinagdag lang para gayahin ang synergy effect, pero sa totoo lang, wala itong tunay na silbi at ginawa lang para lituhin si Gako. Magsalita na si Kai at sinabing para sa isang utak na mathematically trained gaya ni Gako, maganda ang ideya niya, pero ang equation niya sa totoong mundo ay hindi tumutugma. Nakita ni Gako na nauubos na ang oras kaya nagsimula na siyang kabahan. Bumalik sa isip niya ang alaala noong bumagsak siya sa Math Olympiad exam, ang parehong kaba at pagkabalisa. Pinagmamasdan siya ni Musashi mula sa malayo, at kahit wala siyang alam sa pagluluto, halata niyang nahihirapan si Gako. Kaya't naglakad na lang siya paalis at sinabing tapos na siya rito. Samantala, napansin ni Gako ang isang high-class na sangkap na tinatawag na Tylopish. Naniniwala siyang ito ang nawawalang variable sa kanyang equation. Nang banggitin niya ito, ngumiti si Kai, alam niyang natumbok na ni Gako ang sagot. Agad isinulat ni Gako ang recipe gamit ang Tylopish, scallops, at prosciutto, iyon na lang ang tanging pag-asa nila ngayon. Dumating ang isa sa mga staff at sinabing malapit nang i-serve ang side dish. Kaya't nagmadali silang lahat na ihanda ang tailfish. Pagkatapos nito, agad dinala ng waitress ang ulam sa mga bisita. Pagkakagat ni Musashi at ng kanyang ama sa unang subo, agad silang natahimik sa sobrang sarap ng lasa. Natuwa ang ama niya at nagsimulang magpakita ng excitement, nakita niya kung paanong ang perpektong timpla ng pampalasa ay nagpalitaw sa katangian ng tailfish. Hindi niya inakalang bagay pala ito sa prosciutto, at ang paglalagay ng kanin sa ilalim ng ulam ang nagbigay ng icing on the cake, pinagdugtong nito ng maayos ang dalawang flavor ng putahe. Ang nararamdaman niya ay kapareho ng naranasan niya nang tikman ang Napolitan noodles, isang mainit at pamilyar na pakiramdam. Si Musashi naman ay hindi pa rin makapaniwala, tinanong niya si Gako kung ano ang pangalan ng ulam na ito. Sagot ni Gako, ang tawag sa dish na ito ay okazok. Ito raw ay isang espesyal na putahe na madalas niluluto ng kanyang ama para sa kanya noong bata pa siya, karaniwan lang itong inihahain tuwing may mahahalagang okasyon. Napagtanto ni Gako na sa pagluluto para sa customers, hindi sapat ang pag-relay sa numerical umami values lang. Kailangan ding magtiwala sa sariling panlasa at instinct upang makamit ang pinakamasarap na lasa. Narinig ito ni Musashi at sumang-ayon siya kay Gako, ang sobrang pagsunod sa mga batas at values habang nagluluto ay magreresulta lamang sa isang mahigpit at walang luwag na proseso. Dapat may espasyo para sa flexibility at creativity. Magsalita si Kai at sinabi na ang pagluluto ay hindi tungkol sa opinyon ng chef, kundi sa opinyon ng customer. Sa huli, sila ang huhusga sa pagkain. Kinagabihan, inihatid ng buong team ang mga bisita papunta sa sasakyan nila, pero bago sila umalis, ipinaalam kay Gako na naiwan ni Musashi ang kanyang notebook sa loob ng restaurant. Dali-dali niya itong ibinigay sa kanya, at laking gulat ni Musashi, agad niyang inagaw ito mula sa kamay ni Gako, sabay nagpasalamat sa pagkain at umalis na may malamig pa ring ekspresyon sa mukha. Habang papalayo ang sasakyan ng kongresista kasama si Mashi, sinabi ng ama niya na hindi na sana siya nagpakita ng ganoong kasenggit na reaksyon matapos ibalik ni Gako ang notebook, isang napakabuting gesture iyon. Ang hindi niya alam, matagal nang lihim na humahanga si Mashi kay Gako at may nakatago pa siyang litrato nila na magkasama. Sa restaurant, tumingin si Gako kay Kai at magalang na nakiusap na payagan siyang magtrabaho roon pagkatapos niyang graduate. Ang saya na dati niyang nararamdaman sa pagsusolve ng math problems ay tila isang alaala na lang mula pagkabata, at ngayon, unti-unti na niya itong nararamdaman ulit. Ngunit naalala ni Kai na pangarap noon ni Gako na maging mathematician, kaya tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin tungkol doon. Sagot ni Gako, hahanap siya ng paraan para kumbinsihin ang kanyang ama. Bukod pa rito, pwede naman daw siyang pumasok sa Tokyo University kahit kailan, pero sa lugar na ito lang niya nararamdaman ang ganitong klaseng inspirasyon. Gusto niyang buksan ang pintuan ng katotohanan sa mundo ng pagluluto. Dahil dito, kinamayan siya ni Kai at tinanggap ang kanyang alok. Pagkatapos ng graduation, tinipon ang lahat ng estudyante para sa General Assembly. Si Gako na ngayon ang pinag-uusapan ng buong paaralan. Nakapasa siya sa Tokyo University, ang universidad na may pinakamababang acceptance rate sa buong bansa, pero kahit ganoon, agad siyang nag-drop out. Sa dulo ng event, nilapitan siya ni Wani nang marinig ang balitang nag-drop out siya, at tinanong kung ito ba talaga ang gusto niyang tahakin. Si Wani ay natanggap sa isang university sa malayong lugar sa pamamagitan ng sports program.
Sinabi niya kay Gako na kung sakaling dumaan ito sa anumang pagsubok, huwag itong mag-atubiling tawagan siya. Alam ng ama ni Gako na ang pagtalon ng anak niya sa isang landas na hindi pa niya kailanman tinahak ay magiging mahirap. Pero sa kabila ng lahat, gusto niyang sundan ni Gako ang tunay nitong pangarap. Kaya bago siya magpaalam, sinabi niya kay Gako na gawin nito ang lahat ng makakaya at huwag kalimutang hindi niya kailangang pagdaanan ng hirap ng mag-isa, may tahanan siyang maaaring balikan anumang oras. Sa mga salitang iyon, nagpaalaman na silang mag-ama at si Gako ay tumungo na sa kanyang bagong paglalakbay. Habang nakaupo si Gako sa loob ng kotse, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting guilt dahil alam niyang gusto ng kanyang ama na siya'y mag-aral at makatapos sa Tokyo University, pero sa halip, admission lang ang nakuha niya. Hindi sigurado si Gako kung ano ang naghihintay sa kanyang kinabukasan, pero umaasa siyang magiging sulit ang lahat ng ito. Dito nagtatapos ang episode 3. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod. Sa susunod na episode, abalang-abala si Gako sa pagsusulat sa kanyang notebook nang biglang lumapit si Kai sa kanya, dahilan para mabigla si Gako. Binati niya agad si Kai at ipinaliwanag na dumating pa siya ng 2 oras na mas maaga dahil sobrang excited siya sa mga plano nila ngayong araw. Napansin ni Kai na siya ang nahuli kaya agad siyang humingi ng paumanhin sa pagpaghintay. Mas naging interesado pa siya nang makita ang sinusulat ni Gako sa notebook, mga kalkulasyon daw ito base sa mga behavioral pattern ng mga tao sa Tokyo. Sobrang tutok ni Gako sa ginagawa niya kaya hindi na niya namalayang naghihintay pala siya kay Kai sa buong oras. Kitang-kita na sabik si Gako na magsimula sa trabaho. Handa siyang sumunod sa lahat ng ipapagawa sa kanya. Gusto ni Kai ang motibasyon ni Gako, pero pinayuhan niya rin itong huminahon ng kaunti. Sinabihan si Gako na magsisimula siya sa trabaho sa restaurant ni Chef Kai kinabukasan, at sa ngayon, kailangan muna niyang makahanap ng matutuluyan. Dumating sila sa isang apartment building at umakyat ng hagdan. Habang paakyat, nabanggit ni Gako na labis ang pasasalamat ng kanyang ama kay Kai dahil sa pagtulong nito na makahanap siya ng murang matitirhan sa Tokyo. Isang malaking bagay dahil kailangan niyang simulan ng bayaran ang kanyang student loans. Pagdating sa itaas, napahanga si Gako sa laki ng silid, na para sa kanya ay parang locker room na puno ng supplies. Sinabi ni Kai na malaya siyang gamitin ang kitchen kahit kailan. Laking ginhawa ni Gako nang marinig ito dahil muntik na siyang himatayin sa mahal ng upa sa karaniwang apartment sa Tokyo. Naitanong niya rin kung naroon sina Renmara at Hata, pero ang totoo, ito ay personal na bahay ni Chef Kai. Matagal na siyang mag-isa rito, at si Gako ang magiging panauhin niya. Hindi rin sigurado si Kai, pero mukhang umuupa sina Renmara at Hata malapit sa restaurant. Pagpasok nila sa kwarto, nadatnan nila ang isang napaka-sexing babae na nakaiga sa kama. Agad itong yamakap kay Kai at nagreklamo na iniwan daw siya nito pagkatapos ng nangyari sa kanila kagabi. Nakalimutan na nga ni Kai na ginamit pala nila ang silid na iyon kagabi. Nagkunwari siyang walang alam at sinabi sa babae na umalis na siya roon dahil doon natitira si Gako. Hindi pa rin tumigil ang babae sa pagdadaldal kaya walang pasintabing ibinato ni Kai ang mga gamit nito pababa ng hagdan. Pagkatapos, tiningnan niya ito sa mata at mariing sinabing lumayas na. Kinagabihan, si Kai na mismo ang nagluto para kay Gako ng isang mangkok ng Napolitan noodles. Nang matapos na at sabay na silang naupo, agad humingi ng paumanhin si Gako dahil si Kai pa ang nagluto, gayong siya dapat ang gumagawa nyon. Ayaw niyang maging pabigat kaya nag-alok siya na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay, pero sinabi ni Kai na huwag na siyang mag-alala dahil si Nene, ang maid, ang bahala roon. Ang dapat daw pagtuunan ng pansin ni Gako ngayong gabi ay kung paano siya lalago bilang isang chef sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagkaing ito. Dagdag pa ni Kai, kung hindi siya makakabuo ng tamang conclusion, mawawalan siya ng silbi at agad siyang tatanggalin. Ang Napolitan noodles na ito ang dahilan kung bakit siya napalapit kay Gako, mula nang matikman niya ito sa unang pagkikita nila, na-inspire siya at nakagawa ng sarili niyang bersyon. Nabigla si Gako sa narinig, nang tikman niya ang noodles gamit ang tinidor, napansin niyang hindi ito matingkad na pula, at wala rin itong matapang na amoy ng kamatis. Pagkakain niya ng isang subo, agad siyang nagsimulang mag-analyze gamit ang mathematical dimension. Para sa kanya, ang Napolitan na gawa niya dati na labis na pinuri ay walang sinabi sa obra ni Kai. Kaya tuloy-tuloy lang siya sa pagkain, kailangan niyang malaman kung bakit napakasarap ng noodles na ito.
Ang sikreto pala ay ang lobster, pagpasok nito sa bibig, para raw siyang nagkaimahinasyon ng isang komplikadong math formula. Napalawak ang mga mata ni Gako sa pagka-realize na kahit gaano pa katalino ang approach niya sa pagluluto, wala pa ring anumang recipe niyang kayang tapatan ang lasa ng pagkain ito. Napangiti si Kai nang marinig niya iyon at mayabang niyang sinabi na ibig sabihin lang nito ay wala ring silbi ang utak ni Gako sa pagkakataong ito. Noon pa man ay gusto na ni Kai na buksan ni Gako ang Door of Truth gamit ang pagluluto, kaya niya ito tinanggap bilang kanang kamay. Ang mundo ng cuisine ay walang kapantay at walang kahalintulad. Kaya kung hindi niya hahabulin ang tunay na pagkaunawa at damdamin sa pagluluto, hinding-hindi siya magiging isang tunay na chef. Ang una niyang task ay maghanda ng pagkain para sa lahat ng staff at siguraduhing magiging satisfied sila. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang maghain para sa customers. Kailangan muna niyang matutunan ang mga basic, pero hindi magiging madali ang pagsubok na ito, dahil ang mga empleyado roon ay kilalang mapili sa pagkain, kaya napakahirap nilang mapaligaya. Kailangang makuha ni Gako ang passing grade ng bawat isa sa loob ng isang linggo. Sa totoo lang, karamihan sa mga binigyan ni Kai ng ganitong challenge ay palaging bumabagsak. Kaya kung hindi ito kayanin ni Gako, agad siyang matatanggal. Bago umalis, binigyan siya ni Kai ng payo, na ang paghahanap lang ng pamilyar na lasa sa pagluluto ay hindi sapat para umangat. Kahit may natural talent si Gako sa pagluluto, malinaw na ang gusto ni Kai ay lamunin ang buong potensyal na iyon. Sa kabila niyon, gumaan ang pakiramdam ni Gako at buong ngiti siyang naghayag ng kasab-ikan sa hamon na ito. Kinahapunan, ibinigay ni Nan kay Gako ang kanyang chef uniform, pero medyo nadismaya siya nang makitang puti at mukhang tacky, samantalang ang mga chef na napapanood niya sa TV ay nakaitim at astig ang dating. Ipinaliwanag ni Nan na trainee pa lang siya, at ang lahat ng trainees ay kailangang magsuot ng puting uniform. Bigla namang pumasok si Renmara na bahagyang bukas ang pang-itaas. Plano sana nitong gamitin ang silid para magpalit ng damit, at hindi nito inakalang may tao. Agad na tumalikod si Gako, halatang kabado, habang nagbibihis si Renmara. Matapos iyon, tumuloy na siya sa kitchen at habang naglalakad, buong kumpiyansang sinabi sa sarili na magluluto siya ng masarap na pagkain mula sa umpisa at makakakuha ng papuri mula sa lahat. Ilang sandali lang, narating na niya ang kitchen. Pagpasok ni Gako sa kitchen, napatingin siya sa paligid at unti-unting nakakaramdam ng kaba nang makita niya ang dami ng mahuhusay na chef na nasa iisang silid. Saglit siyang napatigil para magproseso ng lahat, at pagkaraan ng ilang segundo, nilakasan niya ang loob at nagpakilala sa kanila, sabay sabing umaasa siyang matutulungan siya sa loob ng isang linggo. Isa sa mga chef ang gustong subukan ng kakayahan niya kaya binigyan siya ng ilang patatas at inutusan siyang hiwain ito ng pantay at i-brownwash. Maayos naman itong naisagawa ni Gako kaya tinapak siya sa likod ng chef, na tila nagsasabing may potensyal nga siya. Paglingon niya sa likod, napansin niya ang isang dambuhalang banyaga na nakatitig sa kanya. Nang maisip niya ito, napansin niyang marami pala talagang foreign staff sa loob ng kitchen. Galing sila sa iba't ibang panig ng mundo para matuto sa kusinang ito. Kumpirmado na ng mga chef na makakatulong si Gako sa trabaho roon, kaya naglakad na sila palayo habang sinasabing magagamit nila ng husto ang tulong niya. Bago sila tuluyang umalis, tinanong niya ang mga pangalan nila, pero laking gulat niya nang sabihing hindi na kailangang malaman pa ang pangalan ng isa't isa. Sa sandaling iyon, dumating si Kai at ibinalita na fully booked na ang restaurant para sa lunch. Hinikayat niya ang lahat na magtrabaho ng mabilis at episyente. Napahanga si Gako habang pinapanood ang mga chef na kumikilos sa sobrang bilis at pagkakaugnay-ugnay. Pero laking gulat niya nang makita na itinapon ng chef na pumuri sa kanya kanina ang mga hiniwang patatas niya sa basurahan, hindi raw kasi pantay-pantay ang laki ng mga hiwa. Sa una, tama at pantay ang hiwa ni Gako, pero habang tumatagal, kinabahan siya at nagkamali. Sinabi ng chef na huwag na siyang mag-alala, ayusin na lang niya ang gamit niya at umuwi. Labis na nanghina si Gako sa sinabi kaya nadapa siya at natapon ang bitbit niyang bandehado. Wala ni isa sa mga chef ang tumulong o tumingin sa kanya, tuloy-tuloy lang sila sa pagluluto habang siya ay nakahandusay, puno ng hiya. Lumabas siya para huminga ng sariwang hangin at naramdaman ang matinding kahihiyan. Bukod sa kakayahan at galing, malaking problema rin ni Gako ang kakulangan sa bilis at stamina.
Mahina ang katawan niya sa pangkalahatan, ang ganitong klaseng battle kitchen ay para sa mga customer at nangangailangan ng bilis na kayang makasabay sa galaw ng lahat. Buong buhay ni Gako ay ginugol lang niya sa pag-aaral ng mathematics, kaya halos wala siyang kumpiyansa sa kanyang stamina. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Kai, na tatanggalin siya agad sa trabaho kung mangyari ang ganitong sitwasyon. Sa pag-alala niya nito, biglang nabuhayan ng loob si Gako. Napagtanto niyang kahit mahalaga ang bilis at lakas ng katawan, sa huli, ang tunay na sukatan ay ang galing sa pagluluto. Sabi ni Kai, ang staff meal na ihahanda niya ang magiging basehan. Inisip ni Gako na normal lang na hindi siya agad makasabay sa bilis ng iba sa unang yugto. Bigla namang pumasok si Nanami at nagrereklamo ang tiyan niya sa gutom. Sinabi niya na tapos na ang lunch rush, kaya oras na para si Gako naman ang maghanda ng staff meal. Napansin niyang hirap pa rin itong maglakad kaya tinanong niya kung ibig bang sabihin nito ay hindi siya makakagawa ng pagkaing makakapagpasaya sa kanila. Pinagpawisan si Gako, sa totoo lang, nakakapagod talaga ang trabaho sa kitchen para sa kanya. Pakiramdam niya ay mas makakabuti kung mapapanood muna niya kung paano nagluluto ang staff. Kung maaari, gusto rin niyang matikman ang mga tira-tirang pagkain para kahit papaano ay maintindihan niya kung anong klaseng pagkain ang niluluto sa restaurant. Pero dahil ito ang task na magpapasya ng kinabukasan niya sa restaurant, alam niyang hindi siya pwedeng magkamali o maging pabaya. Nakita naman ni Minami na mukhang sobrang bigat ng task na ito para kay Gako, kaya iminungkahi niyang iba na lang ang gumawa para sa kanila. Pero dahil dito, parang natauhan si Gako at nagkaroon ng ideya. Bigla siyang sumugod sa kitchen, handang-handa nang ihanda ang staff meal. Bago siya magsimula, pinaalalahanan siya ni Nanami na sa patakaran ng staff time meals, pwedeng gamitin ang kahit anong ingredients at resources nang walang limitasyon. Ibig sabihin, hanggat makakagawa siya ng pinakamahusay na staff meal, pwede siyang gumamit ng kahit anong sangkap, kahit gaano pa ito kamahal. Pero sa isip ni Gako, hindi niya kailangang gumamit ng mamahaling ingredients. Naniniwala siyang sapat na ang mga natirang patatas, carrots, at corned beef. Kaya't agad siyang lumapit sa isa sa mga chef para humingi ng tulong sa mga sangkap na hindi niya nagamit sa nakaraang luto. Pinapanood ng chef ang proseso ng pagluluto ni Gako at laking gulat niya nang makita na ginagamit lang nito ang mga tirang hiwa ng patatas mula kanina. Plano ni Gako na magsimula sa kung ano ang naging finished product at bumuo ng masarap na putahe mula sa mga sangkap na meron siya. Pinagmamasdan siya ni Renmara habang nagluluto at napansin ang mga simple at ordinaryong sangkap na gamit niya para sa staff meal. Sa unang tingin, parang karaniwang ulam lang ito, pero dahil kilala niya si Gako, alam niyang magugulat siya sa magiging resulta. Maya-maya, natapos na rin ni Gako ang pagkain at inilagay na ito sa mga plato para kainin ng staff. Ito ang meal na magpapasya kung tatanggapin siya sa restaurant o hindi. Tiningnan ito ng mga staff at agad na napakunot ang noo. Mukha raw itong simpleng potato at meat stew lang, pero bago pa sila makapagsalita ng masama, napahinto sila ng maamoy ang niluluto. Ibang level ang aroma nito, nilakasan ni Gako ang loob at hinikayat silang lahat na tikman ito. Mula sa malayo, pinapanood ni Kaijes ang lahat at sabik na malaman kung ano ang magiging desisyon nila. Pinagsaluhan ng mga staff ng Restaurant K ang niluto at lahat sila'y sumang-ayon na tunay itong masarap. Sinabi ni Rana Akamatsu na hindi lang sa season ang nakasalalay ang lasa kundi sa rich na texture ng sabaw na lalong nagpalasa sa beef at patatas, at idinagdag ni Magoroko Inoue na malaking factor din ang soy sauce dahil wala raw mas nakakaakit kaysa sa amoy ng kaunting pagkasunog nito. Nang tanungin niya si Rana, sinabi nitong nasaksihan niya mismo habang nagluluto si Gako Kitada kung paano ito maingat naglagay ng asin sa tamang oras, una noong in-stir fry niya ang patatas, carrots, at sibuyas. At matapos noon ay hindi na niya ginalaw muli ang mga gulay. Pagkatapos matikman ang luto ni Gako, nagbigay si Katsuya Hotei ng detalyadong pagsusuri at sinabi niyang mas mababa sa 1% ang asin ng pagkain. Hinintay ni Gako na ma-dehydrate muna ang gulay bago sumipsip ng lasa at ang proseso ng simmering ang naglabas ng charred flavor, kaya ang hindi pag-stir fry muli ang naging pinakamabisang paraan ng pagluluto. Dagdag pa ni Hotei na ang lapot ng sabaw ay mula sa maliliit na patatas na pinino at hinalo rito kaya naging makapal at makinis ang texture, dahilan para mapatalon sa tuwa si Gako at sabihing 100% tama ang kanilang pagsusuri at masaya siyang napapalibutan ng mga taong tunay na nakakaunawa sa teorya ng pagluluto.
Matapos iyon ay tinanong ni Kai Asakura kung bakit meat at potatoes ang pinili niyang lutuin gayong pwede naman niyang gamitin ang parehong teknik sa iba pang putahe, at inakala ni Inoue na ginawa iyon ni Gakko para sorpresahin sila, ngunit paliwanag ni Gakko pinili niya ito dahil ito ang pinaka nakakapagpalakas ng katawan, dahilan upang mapatahimik ang lahat. Naalala pa ni Gakko na noong una siyang dumating ay nagulat siya sa bilis ng trabaho sa kusina at alam niyang hindi siya tatagal kung magtutuloy-tuloy iyon, pero noon sinabi sa kanya ni Rana na hindi lang siya ang nakararamdam ng pagod. Lahat ng staff ng Restaurant K ay halos maubos ang lakas, ibig sabihin pati ang mga kumakain ng staff meal ay napapagod din. Kahit may high-quality ingredients na available sa kanya, pinili pa rin ni Gakko Kitada na maghanda ng isang putaheng parang nasa bahay lang, kaya't ginawa niya ang tradisyonal na simbolo ng home-cooked meal, ang potato at meat stew, at natagpuan niya ang paraan upang maging tunay na malasa ito, sa pamamagitan ng pagbaliktad ng proseso para mailabas ang nakatagong lasa ng patatas at karne, isang ulam na sigurado siyang magpapainit ng damdamin ng lahat. Makalipas ang 10 minuto, tumayo si Nene Fukuda sa harap ng staff at inanunsyo na oras na para bumoto tungkol sa luto ni Gakko, at nakangiti si Gakko na inaakalang madali itong papasa, ngunit sa lahat ng naroon ay 2 lamang ang bumoto sa kanya, kaya bagsak siya at hindi makapaniwala. Habang si Kai Asakura ay nagpapaalala mula sa likod na mayroon na lang siyang 1 linggo upang patunayan ang sarili o mapapalayas na siya. Lumapit si Katsuya Hotei at sinabing wala namang dahilan para maghanda ng isang nourishing meal dahil wala namang humiling nito, at para kay Hotei ang mundo ng pagluluto ay isang malupit na war zone kung saan hindi kailangan ang pagkaing pampalakas ng loob kundi inspirasyon at mga pahiwatig mula sa staff meal, kaya't para sa kanya, ang estilo ng pagluluto ni Gakko ay walang silbi sa frontline ng culinary world at hindi kailanman magiging sapat upang siya ay maging isang chef. Bago umalis ay tinawag siya ni Gakko at umamin na totoong ang wala sa putahe niya ang hinahanap nito, ngunit ipinunto niyang lahat naman ay nagsabing masarap ang luto, at naniniwala siyang basta't masarap ang pagkain ay dapat na itong sapat, subalit nadismaya si Hotei sa ganitong mathematical way of thinking ni Gakko at bago muling lumakad palayo ay sinabi niyang ang unang pagkakamali nito ay pumili ng napakasimpleng ulam para sa assessment. Makalipas ang 5 araw, si Gakko ay nalito at hindi na alam kung ano pa ang dapat gawin, dahil kahit gumamit siya ng pinakamahal at pinakamataas na kalidad ng ingredients gaya ng hinihingi sa kanya, palagi pa rin siyang sinasabihang hindi ito sapat at basta na lamang itinatapon sa basurahan ang kanyang luto. Bukod pa roon, marami ring gawain sa kusina na hindi pa sanay si Gakko Kitada, kaya paulit-ulit siyang nagkakamali at napapagalitan ni Katsuya Hotei. 2 na lang ang natitirang araw niya at mabilis nang nauubos ang oras, hanggang sa bigla siyang makatanggap ng mensahe mula sa kanyang ama at napagtanto niyang sobrang abala siya sa restaurant kaya't hindi man lang siya nakaka-reply sa mga text nito, at habang binabasa niya ang mga nakaaantig na mensahe ay nagsimula siyang kabahan na baka tuluyan lamang niyang mabaigo ang kanyang ama. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isang pamilyar na boses at nang lumingon siya ay nakita niya ang dati niyang kaibigang si Ayuomi, na nagkaroon ng aksidente at pansamantalang gumagamit ng saklay. Pumunta talaga siya roon upang hanapin si Gakko matapos marinig na malapit lang ang restaurant niya, ngunit hindi niya inasahan na talagang makikita ito, at agad niya itong inakusahan na nagtatamad-tamaran, subalit ipinaliwanag ni Gakko na sarado ang restaurant sa mga oras na iyon at tuwing Miyerkules lang ito nagbubukas sa gabi. Naupo silang dalawa sa isang bench at ikinwento ni Ayo ang kalagayan niya mula nang graduate, na nagsimula siyang mag-training noong Marso ngunit malayo ang agwat ng kakayahan niya kumpara sa iba. Kaya't mula pa lamang sa unang araw ay nawalan na siya ng pag-asa, ngunit dahil swimming lamang ang tanging kaya niyang ipagmalaki, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsasanay hanggang sa hindi na kaya ng katawan niya at napunit ng malubha ang kanyang meniscus, dahilan upang kailanganin niyang gumaling ng 2 buwan bago makabalik, at sa ngayon ay umaasa muna siya sa saklay upang makagalaw. Gayunpaman, inamin ni Ayo na may kutob siyang makakasalubong niya si Gakko kaya naghanda siya ng lunch para dito, at dahil wala rin siyang masyadong magawa habang nagpapagaling, nagsimula siyang magluto. Taos-pusong nagpasalamat si Gakko sa pagkain at agad itong tinikman, at laking gulat niya sa sarap ng lasa, bagay na agad napansin ni Ayo dahil halatang nakilala ni Gakko ang putahing ito, isang lokal na ulam na tinatawag na miso, na una niyang natikman mula sa lola ni Ayo nang dumating siya sa Tokyo, kaya naisip ni Ayo na ipagluto rin si Gakko nito. Sa lasa ng pagkain ay nakadama si Gakko ng kaginhawahan, at ganoon din si Ayo dahil ito ang panlasa na nakasanayan na niya mula pagkabata.
Bigla na lang napaiyak si Ayo-Omi habang bumabalik sa kanyang alaala ang hirap ng nakaraan. Noong una ay naguluhan si Gako Kitada, ngunit nang magkaroon siya ng sariling flashback ng kanyang ama ay napagtanto niya ang bigat ng nararamdaman ni Ayo, kaya't hinawakan niya ito at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Agad namang namula si Ayo dahil inakala niyang hahalikan siya ni Gako, ngunit imbes ay tinanong lamang siya nito kung bakit siya umiiyak, at doon tumama kay Gako ang ideya, natagpuan na niya ang sikreto upang makagawa ng putahe na tunay na makaka-impress sa mga staff. Napansin ni Ayo ang biglang inspirasyon ni Gako at hinikayat siyang bumalik agad sa restaurant upang ipatupad ito, at nang humiling si Gako kung maaari niyang dalhin ang lunchbox pabalik sa kusina ay agad siyang pumayag, kaya tumakbo si Gako habang taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Ayo para sa kanya. Pagsapit ng gabi, pinag-uusapan ng staff kung paanong may 2 na lang na araw si Gako upang patunayan ang sarili, at dahil si Kai Asakura mismo ang nagrekomenda sa kanya, umaasa silang magiging kakaiba ang kanyang ipapakita, ngunit sa pagkikita nila ay marami ang nadismaya, maliban kay Rana Akamatsu na nananatiling naniniwala na makakabawi si Gako, habang ang iba na may umaasang sobrang madidismaya ito at hindi na babalik pa. Laking gulat nila nang pagbukas ng pinto ng kusina ay naabutan nilang mas maaga pa siyang dumating kaysa sa kanila, at nakita ni Magoroko Inoue na ginagamit ni Gako ang mga mathematical theories at formulas upang magplano para sa gabing iyon na puno ng reservations, dahilan upang lahat ng staff ay kumilos sa pinakamabilis na galaw nila. Napansin ni Narana at ng iba pa na hindi na ganoon kabagal si Gako sa kusina, mas mabilis na at mas episyente siya sa kanyang trabaho, at nang silipin ni Katsuya Hotei ang kanyang notebook, nadiskubre nitong ang kanyang mathematical model ang tumutulong para malaya siyang makagalaw. Doon naunawaan ni Gako na noong unang araw ay nabigla siya sa bilis ng kilos ng lahat at dahil sa nakasanayan niyang ugali ay hinanap niya ang formula at pattern ng kanilang mga galaw. Ngunit iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali niya, dahil hindi sapat na ituon lamang ang obserbasyon sa kilos ng mga staff, kailangan ding alamin ang mismong movement ng putahe at muling hulihin ito gamit ang polar coordinates, at kung makakabisado niya ang galaw na iyon ay sigurado siyang mapapabilis at mahihigitan pa niya ang iba. Nang makita ni Hotei ang bilis ng kilos ni Gako, hindi siya makapaniwalang iyon ang parehong baguhang chef na dati nilang pinagtatawanan. Ngunit ang mabilis na pagkilos sa buong kusina ay anti-unting bumigat sa katawan ni Gako Kitada, kaya nagsimula na siyang bumagal at muntik pang madulas, ngunit nasalo siya ni Katsuya Hotei na umamin na nalampasan ni Gako ang kanyang inaasahan sa araw na iyon. Gayunpaman, payo niya kay Gako ay hayaang matuto ang katawan nitong lumaban at huwag lang umasa sa data. At inamin naman ni Gako na totoo ang sinabi ni Hotei ngunit naniniwala pa rin siyang kakayanin niya basta't hawak niya ang kanyang data, dahilan upang mapailang si Hotei sa pagkabigla. Humiling si Gako ng kaunting panahon pa para maasa ang kanyang galaw dahil naniniwala siyang mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagpapabilis ng efficiency sa kusina. Nang matapos ang dinner service at makauwi na ang mga customer, sabik ang lahat ng staff na malaman kung ano ang ihahanda ni Gako para sa staff meal. At alam ni Gako na kahit gaano pa siya kahusay sa teorya, dito nakasalalay ang kanyang kapalaran sa restaurant. Inamin ni Hotei na ang potato at meat stew na niluto ni Gako noong unang araw ay tunay na masarap ngunit nabigo pa rin ito dahil hindi nakuha ang boto ng lahat, at muling pinaalala kay Gako na ngayong araw at bukas na lang ang natitira niyang pagkakataon upang patunayan ang sarili, ngunit sa sobrang kumpiyansa ni Gako ay sinabi niyang hindi na niya kakailanganin ang bukas. Narinig ito ni Kai Asakura at kinutuban kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ni Gako kaya tinanong niya kung ano ang magiging tema ng putahe ngayong gabi, at buong tapang na sagot ni Gako ay, homesickness, bagay na ikinagulat ng lahat ng staff. Nang marinig ito ay natuwa si Kai at nagpahayag na gusto niyang masaksihan ang proseso ng pagluluto ni Gako ngunit nais niyang siya lamang ang makasama nito sa tabi habang nagluluto, at binalikan ang sinabi ni Gako na hindi na niya kakailanganin ang bukas, kaya't malinaw niyang ipinaalala na kung mabibigo si Gako ngayong gabi ay ito na ang huli niyang araw sa kusina. Sa labas, pinag-uusapan ng ibang chef kung paano naunawaan ni Gako ang tunay na dahilan kung bakit hindi pumasa ang potato at meat stew noong unang araw, at ang mismong pagbanggit niya ng homesickness ang nagpapatunay nito. Samantala, nagsimula ng maghanda si Gako ng kanyang espesyal na putahe habang nakamasid si Kai, at habang nagluluto ay inamin niya sa sarili na noon ay hindi niya kailanman natitigan ng mabuti ang mga tao sa paligid niya. Dahil maraming banyaga sa hanay ng mga staff,
hindi kailanman naisip ni Gako Kitada na alalahanin ang mga trademark na pagkain mula sa kanilang mga bayan at sa halip ay pinili niyang gumawa noon ng mga generic na Japanese meals. Narinig ito ni Kai Asakura at pinuri si Gako dahil sa wakas ay nakuha na niya ang punto, na para maging mahusay na chef ay kailangan niyang iwaksi ang pagiging limitado sa Japanese subjective view. Upang magtagumpay ngayong gabi, kailangan niyang iwasan ang soup dishes ng bawat bansa at lumikha ng isang putaheng tatanggapin at mauubos ng mga banyagang staff. Dala ng kaisipang ito, naging curious si Kai kung anong sangkap ang gagamitin ni Gako, at nang ipakita ni Gako ang mangkok ng ingredients ay napasigaw si Kai sa labis na kasob-ikan. Makalipas ang 30 minuto ay nakahain na ang mga plato at inusisa ng mabuti ng mga staff, na sa unay hindi agad makilala kung ano ito ngunit agad silang naakit ng aroma. Unang tumikim si Katsuya Hotei at kasunod na rin ang iba, at laking gulat nila sa sobrang sarap ng lasa, lalo na't ang beef fillet na isinasawsaw sa vegetable puree ay perpektong kombinasyon. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nilang may patatas din sa ulam na ito, ibig sabihin ay muling ginawa ni Gako ang potato at meat stew. Sa mismong sandaling iyon, isang Chinese staff ang kumain at namilog ang mga mata sa pagkabigla dahil bagamat simpleng potato at meat stew lamang, ang lasa ay eksaktong akma sa kanyang panlasa kahit siya'y sanay sa sariling lasa ng kanyang bansa. Isa pang staff ang agad nagsalita at sinabing kamangha-mangha kung paanong ang beef tenderloin ay agad natutunaw sa bibig habang inilalabas ang malalim at concentrated na lasa ng onions at soy sauce. Kinumpirma ni Gako ang kanilang obserbasyon at ipinaliwanag na hinayaan niyang lubusang masipsip ng beef tenderloin ang esensya ng potato at meat stew. Una niyang ginawa ang broth mula sa dried bonito at kelp, saka pinakuluban ng dahan-dahan ang karne gamit ang soy sauce at mirin upang maabsorb nito ang yaman ng sabaw. Dito na nagdagdag ng paliwanag si Kai na sa tradisyonal na Japanese-style meat at potato stew, lahat ng sangkap ay karaniwang nakahain upang kainin ng paisa-isa. Ngunit kapag ang ulam ay inihahanda sa ibang bansa, may iba't ibang paraan upang mailabas ang lasa. Halimbawa, maaari mong ipa-infuse ang lasa ng direkta sa karne mula pa sa simula, ilalagay ang karne sa loob ng vacuum-sealed bag, bubuhusan ng broth para marinate, at saka ilulublob sa mainit na tubig na tiyak na nakatakda sa 56 degrees Celsius. Idinagdag pa ni Magoroko Inoue na dahil tenderloin ang ginamit ni Gako Kitada, mas madaling tumagos ng pantay ang lasa ng broth sa karne dahil ang texture ng tenderloin ay nakatutulong para mahigop nito ang hangin at mas madaling maabsorb ang sabaw. Ipinaliwanag din ni Kai Asakura na orihinal na plano ni Gako na gumamit ng thermometer para sukatin ang tamang temperatura, ngunit pinaalala niyang mayroon silang water bath machine kaya iyon na lang ang ginamit. Nang marinig ito ay hindi makapaniwala si Katsuya Hotei, dahil natanto niyang ang beef tenderloin ay hindi lang malasa at makatas kundi nagdadala rin ng hindi matatawarang lasa ng potato at meat stew. Sumang-ayon si Rano Akamatsu at sinabing ang malakas na aroma ng charred potato ay agad na nagpasigla sa kanyang pangamoy. Napansin naman ni Hotei na may mga itim at abong piraso sa ulam at agad niyang nakilala iyon bilang mga charred vegetables kaya tinanong niya kung paano ito inihanda, at doon ipinakita ni Kai ang isang patatas na sinunog hanggang maging itim na itim, ipinaliwanag na ito'y bahagi ng proseso ni Gako. Dinagdag pa ni Gako na ang pinakamahusay na seasoning para sa patatas ay ang usok na aroma ng pagkakacharo mismo, una niyang iniihaw ang patatas hanggang maging ganap na itim ang balat nito, saka nagdadagdag ng broth at gatas upang sabay silang kumulo, at kapag lamambat na ay minamash niya ito ng kasama ang balat na nasunog, na nagbibigay ng kakaibang lalim ng lasa. Isa sa mga staff ang napaijak sa pagkabigla at sinabing tila nakababaliw ang ganoong pamamaraan, ngunit hindi rin niya may kaila ang kahusayan ng lasa ng patatas. Dito ipinaliwanag ni Kai na karamihan sa mga ordinaryong chef kapag nagluluto para sa mga banyaga ay sinusubukan na ailapit ang lasa sa lokal na panlasa ng bawat bansa, ngunit iba si Gako, sa halip na magkompromiso, pinilit niyang ipadama sa lahat ang tunay na esensya ng Japanese meat at potato stew sa pinakapayak ngunit pinakamakabuluhang anyo nito, dahilan upang manginig sa pagkabigla ang lahat ng staff na naroroon. Matapos iyon, inamin ni Gako Kitada na noong una niyang natikman ang Napolitan ni Kai Asakura, siya ay lubos na nabigla sa laki ng agwat ng kanilang kasanayan at hindi niya agad ito maunawaan. Ang Napolitan na inihain ni Kai noon sa chairman at sa mga bisita ay sadyang nilikha upang muling buhayin ang alaala ng lasa na minahal nila mula pagkabata, dahilan kung bakit ito tumimo ng malalim sa kanilang puso, ito ay naglabas ng mga personal na alaala.
Ngunit ang Napolitan na inihain ni Kay-Gako makalipas ang ilang araw ay ganap na naiiba, dahil wala itong kinalaman sa nostalgia kundi isa lamang itong ulam na pangkalahatang masarap at maaaring magustuhan ng kahit sino sa alinmang sulok ng mundo. Ipinagpatuloy ni Gako na ang potato at meat stew ay hindi dapat umasa lamang sa alaala ng nakaraan, dahil kung may paraan ng pagluluto upang mailabas ang tunay nitong potensyal, maaari itong maging isang putahe na karapat-dapat kilalanin sa pandaigdigang entablado. Naniniwala siyang taglay ng potato at meat stew ang ganoong lakas kaya nais niyang ito ang maging susi sa kanyang tagumpay, at ang tunay niyang hangarin ay ipakita sa mga banyaga kung gaano kagaling ang lasa ng Japanese potato at meat stew. Sa narinig ay napatulala si Katsuya Hotei at ang iba pang staff, ngunit biglang nagbago ang mood nang sabihin nilang hindi naman sila talaga na-impress at mali ang ginamit niyang kombinasyon ng mga lasa, bagay na ikinagulat at halos hindi mapaniwalaan ni Gako na nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Ngunit agad ding sumabog sa tawanan ng lahat ng staff, ipinapakita na biro lamang pala ang lahat. Matapos ilantad ang biro, isa-isa nang ipinakilala ng staff ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos ay lumapit si Hotei kay Gako, iniabot sa kanya ang opisyal na staff jacket, at taos-pusong nagpasalamat dahil natikman niya ang pinakamahusay na potato at meat stew na kanyang naranasan, kasabay ng sabayang pagbati ng lahat ng staff na masiglang humiyaw ng papuri. Samantala, tahimik na nagmasid si Kay-Gako, labis na ipinagmamalaki ang pagbabago nito, mula sa pagiging chef na umaasa lamang sa kanyang mathematical way of thinking, ngayon ay natuto na siyang pag-aralan ang mga tao ng mas malalim, pinapansin ang kanilang kilos at damdamin, isang kasanayang kilala bilang anthropology. Naalala ni Kay Asakura ang isang chef na nagngangalang Yona na minsang nakatanggap ng 3 Michelin stars. Tulad ni Gako Kitada, may background din sa mathematics si Yona. Ngunit ang kanyang notebook ay hindi lamang naglalaman ng mga recipe kundi pati masusing pag-aaral tungkol sa ebolusyon ng panlasa ng tao at mga guhit ng iba't ibang natural na sangkap. Upang malikha ang perpektong putahe, pinag-aralan niya ang lahat ng uri ng kaalaman at sa pinakapundasyon ng lahat ay naroon ang mathematical way of thinking. Tahimik na nag-isip si Kai kung dala rin ba ni Gako ang parehong potensyal at kung maaari rin ba itong lumago upang maging kasing dakila ng tulad ni Yona. Kinabukasan, nagpunta si Gako sa bahay ni Ayo-Omi at nagdala ng sariling lutong pagkain bilang pasasalamat sa mga payo na ibinigay nito sa kanya noon, dahil naniniwala siyang sa tulong lamang ng mga payong iyon kaya siya natanggap sa Restaurant K. Natuwa si Ayo sa narinig at may ngiting masigla na iminungkahi na sabay nilang kainin ito sa parke. Samantala, sa isang maliit na lokal na bar ay may kakaibang tagpo, ilang customer ang nakaramdam ng pagkailang dahil sa isang misteryosong lalaking nakasalamin na ilang oras nang nagpapalipad ng darts sa dartboard. Inuulit-ulit ang parehong tindig at palaging tumatama ng may kahanga-hangang katumpakan, at matapos ang bawat ilang tira ay babalik ito sa kanyang mesa, bubuksan ang kanyang notebook, at isusulat ang sunod-sunod na mga numero, dahilan upang magbulungan ang mga tao kung sino nga ba ang kakaibang lalaking ito at ano ang kanyang pinagmulan. Sa parehong oras, katatapos lang ni Ayo ng kanyang pang-araw-araw na swimming practice at habang nag-iimpake ay tumunog ang kanyang telepono, si Gako ang tumatawag, agad na humihingi ng paumanhin dahil hindi siya nakakatawag o nakakapag-text ng madalas dala ng sobrang pagkaabala sa trabaho sa restaurant. Curious si Ayo at tinanong kung gumagawa pa ba siya ng staff meals, at masayang ibinahagi ni Gako ang kwento kung paano niya kamakailan ginawa ang isang umiris na may malambot at maganda ang pagkakalagay na egg layer, at tulad ng inaasahan ay mas lalong nagustuhan ito ng staff kumpara sa potato at meat stew na una niyang niluto, at maging si Katsuya Hotei, na kilalang mahirap mapasaya, ay nagpahayag ng papuri at sinabing tuloy-tuloy ang pagbuti ni Gako araw-araw. Lubos na natuwa si Gako Kitada sa narinig dahil sa wakas ay nararamdaman niyang anti-unti nang nagbubunga ang kanyang pinaghirapan. Ngunit ng gabing iyon, hinayla siya ni Magoroko inuwi sa isang pribadong usapan at seryosong inamin na nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para kay Rana Akamatsu, kaya't hiniling niya kay Gako na gamitin ang kanyang mathematical way of thinking upang matulungan siyang mapataas ang tsansa na makadate ang isang mas nakatatandang babae tulad nito. Nag-isip sandali si Gako at ipinaliwanag ang konsepto ng optimal stopping theory, na ayon sa kanyang pagsusuri ay mas lalaki ang tsansa ni Inoue na makadate si Rana kung iiwas muna siya pansamantala sa pakikipagrelasyon. Hindi na inintindi ni Inoue ang mga detalye at natuwa na lamang sa ideya na may pag-asa pa, dahilan upang niyakap niya ng mahigpit si Gako at magdiwang ng malakas, kaya't narinig sila ni Katsuya Hotei at napasigaw upang patahimikin sila.
Sa puntong iyon, napagtanto ni Gako ang isang mahalagang bagay, matapos ang unang linggo ng matinding panghihina ng loob noong siya'y unang dumating. Unti-unti na siyang nag-improve at lumago, subalit pakiramdam niya ay dapat pa ring hayaan si Kai Asakura na itulak siya ng mas matindi. Ang problema lamang ay patuloy pa ring tumatanggi si Kai na payagan siyang magluto para sa totoong customer, kaya sa ngayon ay tumutulong lamang siya sa ibang chef sa kusina at nagpapatuloy sa paghahanda ng pagkain para lamang sa staff, at para sa kanya ay katulad ito ng naranasan niya noong panahon na siya'y porsigidong nag-aaral ng mathematics, parang natigil siya sa parehong posisyon at hindi makausad. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan kausap pa rin niya sa telepono si Ayuomi. At may bahagyang pagod at antok sa mukha ay inamin niya rito na pakiramdam niya ay isa pa rin siyang walang silbi at malamang na manatili na lamang siyang isang trainee chef habang buhay. Ngunit matapos masabi ito ay nakatulog siya sa gitna ng kanilang pag-uusap habang hawak pa rin ang telepono, dahilan upang mapabuntong hininga si Ayo sa inis dahil nakatulog ito bago pa man niya masabi ang nais niyang ipahayag. Samantala, sa panaginip ni Gako ay biglang lumitaw si Kai mula sa kanyang likuran. Sinabi ni Kai Asakura kay Gako Kitada na sa wakas ay papayagan na siyang magluto para sa totoong customer. Agad namang nagningning ang mukha ni Gako sa tuwa ngunit biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon nang makita kung sino ang kanyang kaharap, si Musashi, na agad nagsimulang magsermon at nagpaliwanag na ang paghahain ng tamang putahe sa tamang customer ay lubos na kritikal, at ang maling putahe ay maaaring makasira pa ng buhay ng isang tao. Ipinagpatuloy niya ang aral na upang tunay na masubak ang halaga ng pagluluto ni Gako sa propesyonal na mundo, dapat niyang isipin na siya'y naghahain para sa taong pinakakinatatakutan niyang harapin, at sa mismong sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok si Heroes, isa sa matagal ng karibal ni Gako mula sa kanyang panahon sa mathematics, dahilan upang malamig na titigan ni Musashi si Gako at igiit na siya ang dapat pagsilbihan. Sa tagpong iyon, bumalik sa alaala ni Gako ang kanilang kabataan sa Math Olympiad Camp kung saan lagi siyang minamaliit ni Heroes at paulit-ulit na sinasabing hinding-hindi siya magiging isang tunay na mathematician, mga alaalang masakit at ngayon muling bumalik sa panaginip na ito. Dahan-daang lumapit si Heroes, mabigat ang bawat hakbang, ngunit bago pa siya makalapit ng husto ay lumitaw si Kai upang gisingin si Gako mula sa bangungot, subalit hindi ito magising at patuloy na pumipilipit sa hindi mapalagay na pagtulog. Napansin ito ni Rana Akamatsu at iminungkahi na bigyan siya ng tubig, ngunit kalmadong sinabi ni Kai na ayos lang at siya na ang bahala, kaya umalis na lamang si Rana. Nang sumapit ang gabi ay nagising din si Gako at ang una niyang nakita ay si Kai na nakaupo pa rin sa tabi sa loob ng restaurant, dahilan upang mapakamot siya sa ulo sa hiya dahil naisip niyang baka siya'y umuungol habang natutulog, at mahina niyang ibinulong na isa lamang iyong kakaibang panaginip. Upang alisin ang kaba, napansin niyang may niluluto si Kai kaya't nagtanong siya kung iyon ba ay para sa kanya, at kinumpirma ni Kai na ganoon nga, at makalipas ang ilang minuto ay inilapag nito sa harap ni Gako ang isang mainit na plato ng eggs over rice, at agad na nakilala ni Gako na ito'y nakabatay sa staff meal na siya mismo ang naghanda noong araw na iyon. Pagkakain ni Gako Kitada ng unang subo ay agad nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla dahil sa sobrang sarap nito, at daman niyang napakalaki ng agwat kumpara sa sarili niyang luto. Ipinaliwanag ni Kai Asakura na may dalawang pangunahing paraan kung paano niya naitaas ang antas ng putahe kumpara sa ginawa ni Gako. Una ay ang aroma, dahil habang inihahanda ang pagkain ay nagdagdag siya ng pinong hiniwang white truffles na naglalabas ng nakal-alasong bango na ganap na nagbabago sa karanasan, at ikalawa ay ang texture, dahil ang perpektong mouthfeel ay nakukuha kapag magkahalo ng husto ang kanin at itlog hanggang maging iisang makinis na kagat. Matapos ang ilang subo pa, tuluyan nang nakumbinsi si Gako na ang pagkain ito ay nasa ibang antas kumpara sa kanyang sariling bersyon, at itinuro ni Kai na ang white truffles ang isa sa mga pangunahing sangkap, isang bagay na bihira at halos hindi ginagamit ni Gako, tulad ng iba pang high-quality ingredients, kaya tinanong niya kung ang pagpili bang iyon ay nagmumula sa personalidad o paraan ng pag-iisip ni Gako. Saka sinabi ni Kai ang isang mahalagang aral, kung tunay na nais ni Gako na laging makalikha ng masarap na pagkain, dapat ay handa siyang gumamit ng kahit anong sangkap na mayroon, gaano man ito kahirap hanapin, kamahal, o hindi pamilyar, wala dapat maging limitasyon. Pagkaraan, may biglang kumislap na pilyong ngiti si Kai at bahagyang nakahilig, kalahating biro ngunit kalahating seryosong tinanong si Gako kung sino ba ang palaging kanyang napapanaginipan at dahilan ng kanyang pag-ungol habang natutulog. Agad itong itinanggi ni Gako at ipinaliwanag na wala iyong kakaibang ibig sabihin, kundi tungkol iyon sa isang tao,
ang kanyang matagal ng karibal na si Heroes. Naalala ni Gako na noong bata pa siya, ang pinakamalaking pangarap niya ay maging isang mathematician at haminin ang mundo ng katotohanan sa pamamagitan ng mga numero, ngunit ang taong sumire sa pangarap na iyon ay walang iba kundi si Heroes. Sariwa pa sa kanyang alaala ang Math Olympiad na hindi siya umusad, habang sa parehong paligsahan ay hindi lang nagwagi si Heroes ng unang pwesto kundi kinalaunan ay nagdala pa ng gintong medalya bilang opisyal na kinatawan ng Japan. Nakinig si Kai ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang bigat ng sinasabi ni Gako, kaya't pinutol niya ito at sinabihang dumiretso na lang sa punto, dahilan upang huminga ng malalim si Gako at ipagpatuloy ang kanyang paglalahad. Noong mga panahong iyon, madalas mag-aral ng mathematics ng magkasama sina Heroes at Musashi, nagtatalakayan hanggang 10 oras ng gabi at walang sawang nagbabalik-balik sa iba't ibang teorya. Ngunit pagdating ng junior high ay lalo nang lumutang si Heroes at napakalayo na ng kanyang agwat, umabot sa puntong kahit ang simpleng pakikipag-usap sa kanya ay nakakailang, dahil pakiramdam ni Gako Kitada ay hindi na ito parang kaibigan kundi parang humaharap siya sa isang perpektong anyo ng sarili niyang pinapangarap na maging, at sa pagkukumpara kay Heroes ay isa lamang siyang marupok na koleksyon ng mga kahinaan na nakatayo sa anino ng isang taong taglay ang lahat ng wala sa kanya. Matapos ang kanyang kwento ay napatingin siya kay Kai Asakura at biglang nagtanong kung mayroon din ba itong kaibigang katulad yun, mga kaibigang naging karibal ngunit nanatiling malapit sa isang paraan. Inamin ni Gako na hindi niya talaga alam dahil bihirang magsalita si Kai tungkol sa kanyang sarili o sa nakaraan niya. Napahinto si Kai at sa unang pagkakataon ay nagbalik ang kanyang alaala sa kanyang kabataan, at makalipas ang ilang sandali ay blunt niyang sinabi na minsan ay inakala niyang mayroon siyang ganoong klaseng kaibigan ngunit matagal na niya silang tinalo at iyon mismo ang dahilan kung bakit naroroon siya ngayon. Lumapit siya kay Gako at malinaw na ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit hindi pa niya pinapayagang maghain ito ng pagkain para sa mga customer ay dahil mathematics lamang ang tunay na sandata ni Gako. At kahit iyon ay hindi pa niya lubos na napapanday, at kung hindi niya malalampasan ang kahinaang iyon ay hinding-hindi siya papayagang humarap sa mga customer. Dagdag pa ni Kai na kilala na niya ang uri ni Gako, isang taong tunay lamang nagniningning kapag nakatayo sa entablado at diretsyong nakaharap sa iba, kaya para sa kanya ang pinakamabisang pagsasanay ay ang magluto para sa isang taong totoong kinatatakutan niya. Subalit malamig niyang idinugtong na hindi niya maaaring imbitahan ang mga tao para lamang makinabang si Gako. Kaya sa huli ay inamin na ni Gako ang katotohanan, na ang taong pinakakinatatakutan niya ay walang iba kundi si Otero. Sa pagbanggit ni Otero, halatang nanginig si Kai Asakura at biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon sa pagkabigla. Agad niyang pinilit si Gako Kitada na magbigay ng mas maraming detalye at tinanong kung nakatanggap ba ito kamakailan ng anumang parangal, at biglang naalala ni Gako na oo, si Heroes ay tumanggap lamang ng prestihiyosong Masami Kuseno Award. Sa narinig, agad na hinugot ni Kai ang isang dyaryo at iniabot kay Gako, itinuro ang headline at ipinaliwanag na mismong ang kanilang restaurant ang inatasang magbigay ng catering para sa parehong award ceremony. Kumislap ang mga mata ni Kai habang lumalapit kay Gako, isang mabangis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, at buong tiwala niyang idineklara na hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon, ito ay tadhana. Sinabi niyang sa araw na iyon ay si Gako mismo ang maghahain ng pagkain sa seremonya, na nangangahulugang siya at ang kanyang karibal na si Heroes ay magkakasama sa iisang lugar. Samantala, malayo roon, nakatanggap si Musashi ng tawag sa telepono mula mismo kay Heroes na nagtatanong tungkol kay Gako at kung ano ang mga pinagkakaabalahan nito ngayon, at sa casual na tono ay iminungkahi niyang sabay na pumunta sina Gako at Musashi sa Princeton tulad ng ginawa niya. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Musashi at ipinaliwanag na hinding-hindi iyon papayagan ng kanyang ama at lalong hindi kakayanin ni Gako ang gastos para makapag-aral sa ibang bansa. Gayunpaman, may bagay na nakaagaw ng kanyang pansin, ang ingay sa background na tila tunog ng isang masiglang karamihan, kaya tinanong niya si Heroes kung nasaan siya at ano ang nangyayari, ngunit natawa lamang ito at sinabing wala iyong kakaiba, marami lang talagang Japanese student sa Princeton at kasalukuyan silang nagkakasayahan sa isang bar. Pagkatapos ay casual nitong binanggit na babalik na siya ng Japan sa lalong madaling panahon at kapag nangyari iyon ay iminungkahi niyang sabay silang bumisita kay Gako. Ngunit iba ang naging tugon ni Musashi, sinabi niyang maaaring si Gako ay talagang gustong makita siyang muli, ngunit siya mismo ay hindi sigurado kung nais pa niyang muling makaharap si Heroes. Subalit may kumpiyansang sagot si Heroes at mariing sinabi na ang kanilang pagkikita ni na Musashi at Gako ay hindi maiiwasan. Sa isipan ni Heroes,
Silang tatlo, siya, si Musashi, at si Gakko Kitada, ay pinagtagpo ng tadhana at nakalaan upang balang araw ay sabay-sabay nilang mabuksan ang mga katotohanan ng universo. Dumating ang araw ng Mathematics Awards ceremony at nilapitan ni Gakko si Heroes upang batiin ito sa pagkapanalo ng parangal, at taos-pusong natuwa si Heroes na makita siyang naroon, bagamat inamin itong medyo nagulat siya na pinili ni Gakko ang landas ng pagiging chef, ngunit mabilis namang ipinaliwanag ni Gakko na isa pa lamang siyang trainee. Sinabi ni Heroes na nang marinig niyang si Gakko ang inatasang mag-cater ng event ay agad siyang na-excite dahil inakala niyang siya ang perpektong tao para sa trabaho. Kaya buong kumpiyansang sinabi ni Gakko na dahil siya ang naghahanda ng pagkain ay lumikha siya ng isang putahe na siya lamang ang makakagawa, ngunit nang alisin niya ang takip ng tray ay laking gulat ng lahat na walang laman ang plato, dahilan upang mapahinto si Gakko at mapagtanto na wala pa talagang ulam na siya lamang ang makakagawa. Nilapitan siya ni Heroes na may tinging puno ng pagkadismaya, habang sinakay at iba pa ay lumabas ng silid na halatang nadismaya rin. Sa mismong sandaling iyon ay biglang nagising si Gakko sa kanyang higaan at napagtanto niyang isang bangungot lamang ang lahat. Samantala, sa campus, naglalakad si Musashi nang tawagin siya ng ilang estudyante upang yayain siyang sumama sa kanilang tanghalian, ngunit hindi niya sila pinansin at sa halip ay naghanap ng tahimik na lugar upang kainin ang kanyang sandwich, at laking gulat niya nang makita si Gakko na naroon at naupo sa tabi niya. Nauwi silang dalawa sa magkasamang pagkain at ibinahagi ni Gakko na siya ay naatasang maghain ng putahe sa mismong award ceremony ni Heroes, at agad na inisip ni Musashi na isa itong uri ng torture para kay Gakko. Iniwan ang landas ng mathematics ngunit ngayon ay nakasuot ng chef's uniform at maghahain ng pagkain sa isang tanyag na mathematician tulad ni Heroes. Sinabi niya kay Gakko na kung kakayanin niya ito ay dapat magkaroon siya ng matatag na resistensya laban sa pressure, dahilan upang mapangiti si Gakko at pabirong sabihing diretso pa rin magsalita si Musashi katulad ng dati. Inamin niya na palagi siyang binabagabag ng bangungot tungkol sa award ceremony. Ngunit ang napanaginipan niya ngayon ang pinaka-nakakatakot dahil habang naroon siya sa mismong panaginip ay napagtanto niyang isa nga iyong bangungot. Ipinaliwanag ni Gakko Kitada na sa kanyang panaginip ay masaya siyang kausap ni Heroes kahit na siya ay naging isang chef na, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang imposibleng mangyari iyon. Ang dahilan kung bakit dati ay nawawala sa oras si Heroes sa pakikipag-usap sa kanya ay dahil silang tatlo, kasama si Musashi, ay sabay-sabay na nagsusumikap sa mathematics. Kaya't para kay Gakko ay imposibleng makipag-usap ng masaya si Heroes sa kanya kung alam nitong iniwan niya ang mathematics upang tahakin ang landas ng pagluluto. Doon niya agad na napagtanto na panaginip lamang iyon. Sinabi ni Musashi na dapat niyang tingnan ito sa positibong paraan, dahil wala naman talagang interes si Heroes sa kanya, dapat na lamang siyang mag-focus sa pagluluto para sa mga totoong customer, ngunit sagot ni Gakko ay masyado pa ring totoo ang bigat ng panaginip na iyon. Kahit iniwan na niya ang mathematics upang habulin ang pagluluto at ang kanyang pangarap, pakiramdam niya'y wala pa rin siyang kayang malikha, at ang huling taong nais niyang makakita ng kahinaang iyon ay si Heroes mismo. Narinig ito ni Musashi at sinabing masyado nang nagiging duwag si Gakko nitong mga nakaraang araw at hindi niya matiis na makita ito sa ganoong kalagayan, kaya tinanong siya kung bakit ba siya nag-abala pang pumunta roon para lang magreklamo. Sagot ni Gakko ay hindi rin niya alam. Ngunit si Musashi lamang ang tanging taong kaya niyang kausapin ng ganito at siyang tunay na makakaunawa sa kanya. Napansin ni Musashi na wala siyang dalang pagkain kaya inalok niya si Gakko ng kalahati ng kanyang sandwich, ngunit mabilis itong tumanggi at sinabing bastos naman kung pupunta siyang walang dala, saka inilabas ang sandwich na ginawa niya para kay Musashi na mainit-init pa dahil inilagay niya sa insulated box. Nagpalitan sila ng sandwich at nang masdan ni Musashi ang ibinigay sa kanya ay nagulat siya dahil ito ay deep-fried, at sa unang kagat ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla sa sobrang sarap nito. Ramdam niyang pan ito ng samot-saring lasa na inilarawan niya bilang isang mystery box, hindi mo alam kung ano ang nasa loob hanggat hindi mo natitikman. Ipinaliwanag ni Gakko na nilikha niya ang sandwich na ito dahil nais niyang palaging may inaabangan ang kanyang mga customer, ang sorpresa ng susunod na putahe. At habang detalyado niyang inilalarawan ang proseso ng paggawa nito ay hindi maiwasang mapansin ni Musashi ang isang bagay na pamilyar. Habang masiglang ipinapaliwanag ni Gakko Kitada ang konsepto ng kanyang sandwich, napansin ni Musashi ang ekspresyon sa mukha nito, ang parehong masayang anyo na mayroon siya noong bata pa sila. Nagsimula siyang magkwento kay Gakko na bago pa niya ito nakilala sa Ohio, nag-iisa lamang siyang nalulubog sa mundo ng mathematics,
At noon ay wala ni isa mang nakakaunawa kung gaano ito kaganda at kapanapanabik para sa kanya, kahit gaano siya kasigasig sa pagpapaliwanag, tinatanggihan lang siya ng iba at tinatawag na boring, dahilan upang siya ay lalong mawalay sa ibang bata. Alam na niya iyon kahit noong bata pa at nakumbinsi ang sarili na ang pag-iisa lamang ang magpapahusay sa kanya sa math. Ngunit nagbago ang lahat nang una niyang makilala si Gako, dahil naging una itong motibasyon niya upang buong pusong yakapin ang mathematics, at nakita niya rito ang isang taong tunay na marunong mag-enjoy sa math nang walang alinlangan. Dahil kay Gako, napagtanto niyang hindi niya kailangang lumayo sa mga tao sa paligid dahil ang ganoong ugali ay lalo lamang makakapagpabawas sa pagmamahal niya sa mathematics. Sinabi pa niya na minsan ay inakala niyang walang talo si Gako habang masaya itong nag-aaral ng math, ngunit may biro at ngiting pilya niyang idinagdag na lahat ng iyon ay nakaraan na at mas magaling na siya ngayon kaysa kay Gako. Itinabi naman ni Gako ang sinabi niya at inamin na patuloy pang lumalakas ang kakayahan ni Heroes at mismong pag-iral nito ang bumabagabag sa kanya. Dati ay nag-e-enjoy lamang siya sa mathematics para sa kasiyahan, ngunit nang magsimula siyang makipagkumpetensya kay Heroes ay nagbago ang kanyang focus, naging alalahanin na lamang kung paano niya magagawa ang lahat ng pinakamabuti. Narinig ito ni Musashi at iminungkahi na baka nang makita niya ang pangalan ni Heroes sa award ay doon niya tuluyang nawala ang orihinal na kasiyahan. Ngunit sagot ni Gako, naalala niya ang kasiyahang iyon noong inihain niya kay Musashi ang pan-fried tailfish dati. Sa biglang pagkaunawa, tumayo siya at hinawakan ang mga kamay ni Musashi, taos-pusong nagpapasalamat sa pag-uusap na ito, dahilan upang mapula ang pisngi ni Musashi, ngunit agad ding naputol ang sandali nang tumunog ang cellphone ni Gako, si Ayuomi ang tumatawag. Agad itong napansin ni Musashi at malamig na tumingin, inis na makita ang pangalan ng ibang babae sa kanyang telepono. Masiglang ibinalita ni Ayo na nabasag niya ang personal training record niya ngayong araw at dahil nasa mabuting mood siya ay inalok niya si Gako na ipagluto ito ng hapunan bilang selebrasyon. Narinig ni Musashi ang lahat ng usapan sa tawag at agad siyang tinamaan ng selos. Mabilis niyang inubos ang kanyang sandwich, hinampas sa ulo si Gako Kitada, at saka tumakbo palayo. Kinagabihan, tinipon ni Kai Asakura ang lahat ng chef para sa isang pulong at inanunsyo na sila ay magsisilbi ng hapunan sa nalalapit na Mathematics Awards ceremony, kaya sisimulan na niyang italaga ang mga tungkulin. Inilagay niya si Magoroko Inui sa isda at si Katsuya Hotei naman sa dessert. Narinig ito ni Rana Akamatsu at mahina niyang nabanggit na balang araw ay nais din niyang may talaga bilang in charge ng isang putahe, bagamat alam niyang mangangailangan pa ng panahon bago niya makuha ang pagkakataong iyon. Ngunit para sa soup at meat dishes ay ikinagulat ng lahat ng ihayag ni Kai na kailangang mag-apply ang mga chef para sa posisyon, bagay na hindi pa kailanman nangyari sa Restaurant K. Ipinaliwanag niyang maliban sa kanya, kay Inui, at kay Hotei, lahat ng iba pa, pati na ang mga baguhan tulad ni Gako, ay maaaring mag-apply, at sa loob ng 3 araw ay ihahanda ng bawat aplikante ang kanilang putahe at ang mananalo sa bawat kategorya ang siyang magiging in charge. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran, tinanong niya kung sino ang nais sumali. Unang nagtaas ng kamay si Inui at mayabang na sinabing mayroon na siyang perpektong recipe para sa sopas kaya dapat sa kanya na lang ang kategoryang iyon, ngunit agad ding sumabat si Wong at iginiit na siya lamang ang makakagawa ng tunay na perpektong celebratory soup. Hindi nagtagal, isa-isa nang nag-apply ang iba pang mga chef para sa kanilang gustong putahe, at sa gitna ng kasabikan ay napatawa si Hotei at tinanong si Gako kung balak din ba nitong mag-apply. Saglit na nag-isip si Gako at kalmadong sinabi na mag-a-apply siya para sa lahat ng 3 kategorya, bagay na ikinagulat ni Hotei dahil sa sobrang tapang ng desisyon, ngunit ngumiti lamang si Kai na parang natuwa sa kanyang naging sagot. Nang gabing iyon, matapos pagsilbihan ang huling customer, nagsiuwian na agad ang ibang chef upang simulan ang paggawa ng kanilang mga recipe, determinado na makalikha ng ulam na magdadala ng tagumpay, ngunit taliwas sa kanila ay hindi nagmadali si Gako at nanatili pa sa restaurant, kaya't napansin siya ni Nene Fukuda at ng iba pang waiter at tinanong kung bakit hindi siya nagmamadali gayong nag-apply siya sa lahat ng 3 kategorya, samantalang ang iba ay nakatuon lamang sa tig-iisang putahe, siya naman ay may 3 beses na mas mabigat na gawain. Ipinaalala ni Nene Fukuda kay Gako Kitada na 6 na buwan pa lang siya sa restaurant at baka masyadong pabigla-bigla ang desisyong iyon. Inamin ni Gako na maaaring pabigla-bigla nga, ngunit sinabi niyang gusto pa rin niyang magluto hanggat maaari. Sa sandaling iyon, nadaanan siya ni Magoroko Inui pauwi at sinabing kahit inaamin ng lahat ang talento ni Gako,
Sa pagkakataong ito'y sumobra na siya, habang ang lahat ay ibinubuhos ang kanilang lakas sa tig-iisang putahe, 3 ulam naman ang pinasok ni Gako ng sabay-sabay. Habang papalayo si Inui, bigla siyang tinanong ni Gako kung anong klase ng sopas ang plano nitong gawin, at nainis na sumigaw si Inui na hindi niya iyon basta-bastang isasabi. Iminungkahi naman ni Gako na kahit sila'y magkalaban, makabubuting tikman nila ang luto ng isa't isa bago ang mismong evaluation upang matukoy kung saan pa sila maaaring mag-improve, dahil ang makipagkumpetensya ng hindi nasusubukan laban sa isa't isa ng maayos ay hindi magiging patas, maging sa mismong araw ng evaluation ay pwede raw silang magtulungan. Nagulat man, naengganyo rin si Inui at pumayag, kaya nagtungo silang dalawa sa bahay nito upang simulan ang paghahanda. Habang nagluluto, ipinaliwanag ni Inui na napakahalaga ng tamang pagtikim, ang taster ay hindi dapat baguhan kundi isang may matalim na panlasa, at para sa kanya ay perpekto si Gako para tumikim ng kanyang sopas. Ngunit agad din niyang idinagdag na habang tinitikman niya ang putahe ni Gako ay maaari rin siyang magsinungaling at magbigay ng maling payo upang masira ang lasa nito, isang bagay na magbibigay ng malaking bentahe sa kanya. Natigilan si Gako nang marinig iyon at napagtanto niyang hindi niya naisip ang posibilidad na iyon, dahil totoo ngang ang kasinungalingan ay magbibigay ng kalamangan sa isa. Makalipas ang ilang minuto, sabay nilang tinikman ang sopas ng isa't isa, at unang sinubukan ni Inui ang kay Gako at inamin niyang ka-level ito ng kanya sa lasa, ngunit nagduda siya kung magagawa pa ni Gako ng malalaking pagbabago sa loob ng 3 araw, kaya't sinabi na lang niyang ang sopas ni Gako ay medyo one-dimensional at walang iniwang matagal na impresyon. Narinig ito ni Gako at napakunot ang noo habang malalim na nag-iisip kung paano ito maayos, at habang mabilis na tumatakbo ang kanyang isipan ay tumingin-tingin siya sa paligid ng kwarto ni Inui, umaasang makakakita ng inspirasyon para sa solusyon. Habang patuloy na lumilingga si Gako Kitada sa paligid ng silid, nagsimulang makaramdam ng hiya si Magoroko Inui at inamin niyang masyadong maliit ang kanyang tirahan kumpara sa kay Kai Asakura. Ngunit mabilis na itinanggi ni Gako iyon at mas naging curious kung paano napadpad si Inui sa ganitong kalagayan, lalo na't iniwan nito ang kanyang bayan upang habulin ang pagluluto. Doon ay ipinaliwanag ni Inui na hindi talaga iyon kusang desisyon dahil pinalayas siya ng kanyang mga magulang, kaya't ang tanging kaya niyang upahan ay itong murang apartment. Nagulat si Gako at tinanong kung bakit magagawa iyon ng kanyang mga magulang, at doon ibinunyag ni Inui na kahit hindi halata, siya pala ang anak ng may-ari ng isang high-end restaurant sa Kyoto. Napasinghap si Gako sa pagkabigla at agad na nagtanong kung bakit pinili pa rin ni Inui na magtrabaho para kay Kai kung ang kanyang sariling ama ay may prestihiyosong restaurant. Sagot ni Inui, napaka-old-fashioned ng kanilang restaurant, magaling na chef ang kanyang ama ngunit puro tradisyonal na Japanese dishes lamang ang niluluto at mariing tumatanggi sa anumang pagbabago. Tuwing magmumungkahi si Inui ng paggamit ng modernong cooking techniques ay palagi siyang sinasaway ng kanyang ama na parabang lagit-laging mas mainam ang lumang paraan. Kalaunan, napagtanto ni Inui na napakatigas ng pananaw ng kanyang ama at hindi na niya kinayang manatili, kaya pinili niyang pumunta sa Tokyo, ang sentro ng culinary exploration, upang matikman at matutunan ang iba't ibang klase ng luto. Gayunpaman, inamin niyang minsan ay naiisip niyang napakabata pa ng kanyang naging pananaw at baka dapat bumalik na lamang siya sa Kyoto, humingi ng tawad sa kanyang ama, at italaga ang sarili sa pagpipino ng tradisyonal na mataas na uri ng Japanese cuisine. Sa katunayan, muntik na niyang gawin iyon hanggang sa matikman niya ang isang putahe ni Kai, at sa unang subo pa lamang ay alam niyang ito ang matagal na niyang hinahanap. Matapos marinig ang kwento, napagtanto ni Gako na hindi basta iniwan ni Inui ang Kyoto cuisine upang sundan lamang ang landas ni Kai, ngunit agad siyang nilinaw ni Inui na may malalim pa rin siyang respeto sa kanyang ama at ang tunay niyang layunin ay matutunan ang lahat ng makakaya mula kay Kai, at sa kabalikan ang Kyoto upang pag-isahin ang mga natutunan niyang modernong pamamaraan at ang tradisyonal na mataas na uri ng lutuing Hapon. Sa ganoong paraan, layunin ni Magoroko Inui na maging isang revolusyonaryong chef na magtutulak sa mga hangganan ng mismong sining ng pagluluto. Makalipas ang 3 araw, dumating na ang pinakahinihintay na araw ng meal selection, at umupo sina Kai Asakura, Katsuya Hotei, at Inui bilang mga hurado, tahimik na nag-aabang kung mayroong putahe na tunay na makapagpapamangha at mag-iiwan ng matinding impresyon sa kanila, at dito nagtatapos ang episode 7 ng Format no Reiuri. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata.